Sinakop ng mga replikante ang mundo. Bawat tao ay sa palarang binigyan ng sarili nilang ligtas na bahay. Pagsapit ng gabi, may mga estrangherong kakatok sa pinto, nagmamakaawang papasukin. Kapag pinapasok mo ang isang replikante sa pintong iyon, patay ka. Kapag pinatuloy mo ang isang tunay na nakaligtas, makakakuha ka ng 100 kredito. Pwedeng ipambili ng mga kredito ng mga supply at pampalakas ng ligtas mong bahay. Kapag masyadong mababa ang antas ng ligtas mong bahay, babasagin lang ng mga replikante ang pinto at papatayin ka. Kaya kung gusto kong mabuhay, kailangan kong malaman kung paano patitibayin ang pintong ito. Doon mismo, isang malamig at mekanikal na boses ang umalingaw sa isip ko. Para matulungan ang mga nakaligtas na manatiling buhay, maglalabas ang sistema ng mga katangian ng pagkakakilanlan ng mga replikante sa hindi regular na pagitan. Unang anunsyo, katangian bilang 1, kulay asul ang mga kuko at kakaibang tulis-tulis ang hugis. Ang sapilitang misyon ngayong gabi, magpatuloy ng kahit isang nakaligtas. Kapag nabigo ka, mamarkahan ang ligtas mong bahay bilang hindi kwalipikado at aalisin. Naipadala na ang panimulang pakete mo. Pakitingnan ang inventaryo mo. Nawala ang boses. Napatitig ako sa marupok na pintuan sa harap ko. Asul ang kulay ng mga kuko, tulis-tulis, parang mga kuko ng halimaw. Ano ba ang kinakalaban natin, mga zombie o demonyo? Isang hagod lang, magkakapira-piraso na ang pintong ito, at kailangan ko pang magpapasok ng isang tao ngayong gabi. Hindi pwedeng kung sino-sino na lang ang papasukin ko. Huminga ako ng malalim, walang maidudulot ang sobra-sobrang pag-iisip. Harapin ko na lang pagdating ng gabi. Sa ngayon, tingnan muna natin kung ano ang laman ng panimulang pakete. Binuksan ko ang panel ng sistema. 3 pagpipilian ang maayos na nakalatag, ang tindahan, ang inventaryo, at ang silid-usapan. Pinindot ko ang inventaryo. Isang hanay ito ng mga puwang. Pinili ko ang panimulang pakete, kumalat sa screen ang animasyon ng makukulay na confetti, saka lumitaw ang mga laman nito. 10 pakete ng kaning kusang umiinit, nilagang baka ang lasa. Isang kaha ng deboteng tubig. Isang radyong diikot ng kamay. Isang rifleng pang-ataking AK-47. 4 na kahon ng bala, 120 bala lahat. Muntik na akong mapasigaw sa tuwa. Agad kong dinampot ang rifle. Malamig ang bakal, mabigat, matibay. Sa paghawak ko pa lang dito, pakiramdam ko 10 beses na akong mas ligtas. Parang naglaho agad ang lahat ng kaba ko kanina. Tinapik ko ang tiyan ko. Hindi pa ako gutom. Panahon ng tingnan ang lugar na pinagbagsakan sa akin ng sistema. 2 silid tulugan ang apartment. Karaniwang mga pinto, karaniwang mga bintana. Umaalog ang rehas ng balkonahe ng hawakan ko. Kapag pinilit pasukin ito ng mga replikante, hindi magtatagal ang higit sa ilang minuto ang lugar na ito. Kailangan kong makakuha ng mga kredito at makapag-upgrade agad. Sinilip ko ang butas ng pinto, maitim ang pasilyo, tanging ilaw pang emergency lang ang nakasindi, mahina at luntian ang liwanag. Pagkatapos, muling nagsalita ang boses ng sistema. Lumubog na ang gabi, papalapit na ang mga bisita. Masinigpitan ko ang hawak ko sa rifle. Eto na. May tao ba riyan? Pakiusap, buksan niyo ang pinto, hindi na ako magtatagal. Boses ng isang babae. Tahimik akong bumuntong hininga. Sa karaniwan, mas mahina ang mga babae pagdating sa lakas, kaya kahit replikante pa siya. Kumpiyansa akong mapuputukan ko siya bago pa niya ako malapitan. Sumilip ulit ako sa butas ng pinto. Masyado pa ring madilim ang pasilyo. Ang tanging nakikita ko lang ay isang payat na aninong nanginginig sa takot. Mukha talaga siyang isang taong sagad na ang dinaranas. Nanatili ako sa pwesto. Huwag kang gagalaw. Ipasok mo ang kamay mo sa siwang ng pinto. Kailangan kong tingnan ang mga kuko mo. Kapag nag-atubili siya, kapag tumanggi siya, hindi na ako magsasalita pa. Bababarilin ko siya. Hindi siya nag-atubili. Agad niyang ipinasok ang kamay niya sa siwang. Binuksan ko ang ilaw ng flashlight. Sa matinding sinag nito, kulay rosas ang malalambot niyang kuko, makinis at bilugan. Walang bahid ng asul. Walang tulis-tulis na hugis. Kahit paano, bahagyang gumaan ang pakiramdam ko. Pero nakatutok pa rin ang rifle. Pumasok ka. Binuksan ko ang pinto, nakatutok ang dulo ng baril sa gitna ng dibdib niya. Pagkapasok niya, tinakpan niya ang mukha niya gamit ang 2 kamay at tuluyang napaiyak. Puting t-shirt. Mapusyaw na asul na hapit na maong. Litaw ang makitid niyang baywang at mahahaba niyang binti. Ikinandado ko ang pinto sa likod niya, saka umatras ng 2 hakbang, pinananatili ang ligtas na distansya. Malamig ang tono ng boses ko. Tigilan mo na ang pag-arte. Sino ka? Ano na nangyayari sa labas?
Sa wakas ay tumingala siya at nakita akong may hawak na baril. Bigla siyang tumigil sa pag-iyak. Nanginginig siya. Luna ang pangalan ko. Nagkagulo na sa labas, puro replikante ang kung saan-saan. At ang buwan may mali rito. Namumula ito sa kakaibang paraan. Sa ilalim ng pulang liwanag na iyon, parang mas naging mabagsik ang mga replikante. Parang mas buhay sila. Huminto siya sandali, saka muling umiyak. Kasama kong tumakbo ang kasama ko sa kwarto na si Fern. Kumatok kami sa napakaraming ligtas na bahay, pero walang gustong magbukas. Sinabihan ako ni Fern na maghanap muna ako ng mapagtataguan. Siya na ang pumunta para sumubok sa iba pang mga pinto. Hindi ko alam kung ayos lang ba siya. Nang tuluyan niyang ibaba ang mga kamay niya, maselan ang mga tampok ng mukha niya. Sa totoo lang, maganda siya. Lalo lang siyang mukhang kaawa-awa sa malalaki niyang matang namumula sa kaiyak. Pero hindi ito ang oras para roon. Parang binubutas ng pag-iyak niya ang ulo ko. Tama na ang kaiiyak, matalim kong sabi. Kapag nakaligtas si Fern, makikita mo siyang muli. Kapag hindi naman, walang mababago ang pag-iyak mo. Fern, kapit lang, bubuksan ko na ang pinto. Sumubok siyang lumampas sa akin. Mahigpit kong hinawakan ang braso niya. Sino ang nagsabing buksan mo ang pinto? Namula sa matinding takot ang mga mata niya. Pilit niyang binawi ang braso niya sa pagkakahawak ko. Basag ang boses niya sa desperasyon. Kasama ko sa kwarto si Fern na nasa labas, kailangan mo siyang papasukin. Marahas ko siyang itinulak palayo. Napasigaw siya at bumagsak sa sahig. Hindi ko siya pinansin at sumilip ako sa butas ng pinto. May isa pang mas pandak na babae sa labas, nakatayo lang at hindi gumagalaw. Huwag kang gagalaw. Ipasok mo ang kamay mo sa siwang ng pinto. Kailangan kong tingnan ang mga kuko mo. Nag-atubili siya. Hindi siya gumalaw. May masamang kutob na gumapang sa gulugod ko. May kakaiba sa babaeng ito. Baka isa siyang replikante. Mula sa likod ko, balisang sumigaw si Luna. Fern, ipasok mo lang ang kamay mo. Isang tingin lang at papapasukin ka na. Sa paghimok ni Luna, dahan-dahang ipinasok ni Fern ang kamay niya sa siwang. Sa matinding liwanag ng flashlight ko, bahagyang nakatikom ang mga daliri niya. Mapusyaw na asul ang mga kuko niya at matutulis ang mga dulo na parang kuko ng halimaw. Malamig at maling tingnan ang kislap ng mga ito sa liwanag. Biglang napasinghap si Luna sa likod ko. Tumahimik siya. Sa labas, napansin ni Fern na walang sumasagot. Nagbago ang tono niya, naging iritable. Papasukin niyo na ako. Sabi niyo, isang tingin lang sa kamay ko, sapat na. Tinakpan ni Luna ang bibig niya gamit ang kamay at paulit-ulit na umiling. Patuloy ang pag-agos ng mga luha sa mukha niya. Sa labas, wala pa ring sagot na natanggap si Fern. Luna, papasukin mo na ako. Puro replikante ang nasa labas. Ang lakas ng pagtulak sa pinto, hindi iyon parang sa isang natatakot na babae. Sa mismong sandaling muli niyang binangga ang pinto, bigla ko itong binuksan, nakatutok ang dulo ng baril sa gitna ng dibdib niya. Walang pag-aatubili. Kinalabit ko ang gatilyo. Bang! Tumama ng diretso kay Fern ang bala. Nagpakawala siya ng isang hindi makataong sigaw. Napakalakas ng tama. Tumilapon ang katawan niya at bumangga sa pader ng pasilyo. Tumalsik ang madilim na berdeng likido sa dingding. Isang matapang at nakasusulasok na amoy ang kumalat sa hangin. Namilipit siya, sa katuluyang hindi na gumalaw. Tuluyang natigilan si Luna. Namutla ang mukha niya na parang papel. Nakalimutan na niyang umiyak. Puro takot ang makikita sa mga mata niya. Nang tumingin siya sa akin, may bahid ng paghanga ang sumilay sa mga mata niya. Ibinaba ko ang ripple. Nanatiling kalmado ang boses ko. Siguraduhin mong malinaw mo munang nakita ang lahat bago ka maawa kaninuman. Sa susunod, ikaw na ang nakahandusay sa sahig. Mabilis na tumango si Luna. Naiintindihan ko. Hindi ko na ulitin. Gagawin ko ang anumang sabihin mo. Mabuti. Ganyan nga ang nararapat. Ang mga taong marunong lang umangkop sa mga patakaran ng pagbagsak ng mundo ang nabubuhay. Sumandal ako sa pader, iniikot ang ripple sa mga kamay ko at hinintay ang susunod na bisita. Hindi iyon nagtagal. Muling nagsalita ang boses ng sistema. Tapos na ang yugto ng mga bisita sa unang gabi. Sinisimulan na ang pagbilang ng resulta. Host, Zane. Mga nakaligtas na napatuloy, 1. Mga kredito na nakuha, 100. Naideposito na ang mga kredito mo at maaari mo na itong gastusin sa tindahan ng sistema. Pagkapasok ng mga kreditong iyon, saka lang tuluyang nawala ang bigat na pasan ko. Agad kong binuksan ang tindahan at walang pag-aatubiling pinili ang pinatibay na pasukan.
Saktong 100 kredito. Pagkakumpirma ko pa lang, isang mahinang ugong ang pumuno sa buong silid. Hindi ito malakas, pero ramdam kong nanginginig ang pinto at mga bintana. Nang tumigil iyon, itinulak ko ang pinto. Matigas, siksik, wala nang bakas ng dating marupok na pinto. Bakal na ang mga bintana. Isang tingin pa lang, alam mong kakayanin nilang humarang. Lalong lumalim ang gabi. Lumapit ako sa bintana ng sala at sumilip sa kalsada sa ibaba. Madilim pa rin doon. Ang mapulang liwanag ng buwan ay tumatago sa salamin. Tahimik na bumalot ang dilim. Nakayakak sa sarili si Luna sa sulok ng sopa, punong-puno ng pagod at takot ang mga mata niya. Panay ang sulyap niya sa pinto, masyado siyang natatakot para makatulog. Nang makita niya akong papunta sa silid tulugan, tinipon niya ang lahat ng lakas ng loob niya at tumingin sa akin, gamit ang malalaki niyang matang puno ng pag-asa. Mahina ang boses niya. Natatakot ako. 2 lang tayo rito. Pwede ba akong makitulog sa kwarto mo? Tiningnan ko siya. Nanatiling walang emosyon ang tingin ko. Itinuro ko ang pangalawang silid tulugan. Huwag mong subukan iyan. Doon ka matutulog o manatili ka sa sopa. Alin man ang piliin mo, hindi ka gagalaw nang wala akong pahintulot. Nalungkot ang mukha ni Luna. Sinamaan niya ako ng tingin, may hinanakit. May kung ano siyang ibinulong sa sarili bago kalagkarin ang sarili papunta sa pangalawang silid tulugan. Nagpabagsak siya sa kama ng sapat ang lakas para umalinggaw-ngao sa buong apartment. Pinanood ko lang ang pag-inarte niya. Napangisi ako sa sarili ko. Magwala ka kung gusto mo. Bahay ko ito, mga patakaran ko ang masusunod. Hindi ko alam kung gaano katagal akong natulog, pero bigla akong nagising. Una kong ginawa, abutin ang ripple. Nasalat ng kamay ko ang malamig na bakal. Doon lang tuluyang kumalma ang dibdib ko. Tiningnan ko ang telepono ko. 4:00 ng hapon. Malapit nang dumilim. 4:00 pa lang pero dumidilim na ang paligid. Bahagyang bumukas ang pinto ng pangalawang silid tulugan. Sumilip si Luna. Gising ka na? Lumapit ako sa kanya na may ngiti. Gutom na ako. Napaatras siya. Ano nang ginagawa mo? Tumayo ako sa harap niya at inilabas ang tig-isang pakete para sa amin. 2 pakete ng kaning kusang umiinit ang inilabas ko mula sa likod ko. Lumaki ang mga mata ni Luna. Masigla siyang tumango pero sa kaibuturan niya may bahagyang bakas ng pagkadismaya. Binuksan ko ang panel ng sistema at tiningnan ang balance ko. Natitirang kredito, 0. Binuksan ko ang silid usapan. Kagabi, masyado akong nakatuon sa mga bisita, kaya hindi ko nasilip ang mga mensahe. Ngayon na ang tamang oras. Mabilis ang takbo ng mga mensahe, karamihan ay naglalabas lang ng sama ng loob tungkol sa nangyari kagabi. Pagkatapos, may isang mensaheng nakakuha ng pansin ko. Knox ang pangalan ng nagpadala at apurahan ang tono niya. Kagabi, sinubukan kong subukin ang isang replikante at may bago akong natuklasan. Hindi nila maalala ang mga petsang matagal na ang nakalipas. Naguguluhan sila kapag tungkol na sa mga numero ang usapan. Pagkabasa ko, biglang lumiwanag ang mga mata ko. Isa na namang paraan para matukoy ang isang replikante. Dinampot ko ang telepono ko at idinagdag iyon sa mga tala ko. Pagkatapos, may mayaman at nakagugutom na amoy na umabot sa akin. Inabot sa akin ni Luna ang pakete ng kanin ko. Mabilis akong kumain. Simula ngayon, lahat ng gawain sa ligtas na bahay na ito, ikaw ang gagawa. Ang pagpapatuloy sa mga nakaligtas ang nagbibigay ng mga kredito. Ang mga kredito ang ipinambibili ng mga suplay. Kung balak mo lang magpalamon, umalis ka na ngayon din. Seryosong kumunguya si Luna. Diretso ang sagot niya. Naiintindihan ko. Gagampanan ko ang bahagi ko. Hindi ko namalayan, muli na namang gumagapang ang dilim. Muling nagsalita ang boses ng sistema. Ikalawang katangian sa pagkakakilanlan. Kapag natapatan ng maliwanag na ilaw. Ang iris ng mata ay kulay abo at tila maulap. Ngayong gabi, 3 bisita ang darating. Mga host, maghanda kayo. Umupo ako sa sopa, iniikot ang rifle sa mga kamay ko. 3 na ang mga palatandaan ng pagkakakilanlan. Mas tumataas na ang tsansa kung matukoy sila ng tama. Pagkatapos, isang mahina at mabagal na katok ang narinig sa pinto. Dumikit si Luna sa akin, halos mapaupo na sa kandungan ko. Itinulak ko siya palayo. Ikaw ang sumagot. Agad na namula ang mga mata niya, pero hindi ako natinag. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at lumapit sa pinto. May narinig kaming ubo mula sa labas. Matanda, mahina. Halos hindi marinig ang boses. Bawat salita ay parang pagmamakaawa. May tao ba riyan?
Hindi na maganda ang pakiramdam ko. Hindi na ako makakatakbo. Pakiusap, buksan niyo lang ang pinto. Nagbago ang ekspresyon ni Luna. Inabot ng kamay niya ang kandado. Hinampas ko ang likod ng ulo niya. Lumingon siya sa akin ng masama ang tingin. Sir, wag po kayong mag-alala. Ipasok niyo lang po ang kamay niyo sa siwang para matingnan namin. Hindi nag-atubili ang matanda. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kamay niya. Binuksan ni Luna ang flashlight at maingat itong sinuri. Lumingon siya sa akin at umiling. Malinis. Ngayon, tingnan mo ang mga mata niya. Hanapin mo kung kulay abo at maulap ang iris. Agad iyong ginawa ni Luna. Itinutok niya ang ilaw sa siwang. Tumama ang liwanag sa mukha ng matanda, hitik sa mga kulubot at bakas ng mahabang panahon. Naawa siya. Masyado niyang mabilis na inalis ang ilaw, hindi sapat para masuri ang iris nito. Kinagat niya ang labi niya at marahang nagsalita. Mukha namang ayos. Pagkasabi noon, binuksan niya ang kandado. May mali akong naramdaman. Agad akong sumigaw para pigilan siya, pero huli na ang lahat. Nakita ng matanda na bumukas ang pinto. Isang kisap ng mabagsik na tingin ang dumaan sa mga mata niya. Biglang nawala ang pagpapanggap niyang mahina. Sinugod niya si Luna, nakalahad ang mga kamay na parang kukunin ang liig nito. Mag-ingat! Sigaw ko sabay sugod mula sa tagiliran, agad kong narating ang pagitan namin. Kasabay niyon, itinutok ko ang baril sa dibdib ng matanda at walang pag-aatubiling kinalabit ang gatilyo. Bang! Tumama ng diretsyo sa dibdib ng replikante ang bala. Nagkabutas-butas ang dibdib nito. Tumilapon siya paatras. Ilang beses siyang nangisay sa katuluyang tumigil. Tumalsik ang madilim na berdeng likido sa pinto. Muli na naman, kumalat ang matapang at nakasusulasok na amoy na iyon. Kaparehong-kapareho ng amoy ng replikante kagabi. Hingal akong nakatitig kay Luna, nakabulagta sa sahig, habang basang-basa ng malamig na pawis ang likod ko. Isang kisap lang ang pagitan ng buhay at kamatayan. Ano nang nasa isip mo? Ano nang sinabi ko sa'yo? Namumutlang parang papel ang mukha ni Luna. Nanginginig ang mga labi niya. Walang salitang lumalabas. Punong-puno ng takot at pagsisisi ang mga mata niya. Naawa ka sa kanya. Kung nahuli ako ng kahit isang segundo, ikaw ang nakahandu sa isasahig. Bumuhos ang mga luha ni Luna. Yumuko siya. Hindi mapigil ang panginginig ng mga balikat niya. Alam kong nagkamali ako. Mula ngayon, sisiguraduhin kong maayos ko silang susuriin. Wala na akong palalampasin. Tumingala siya sa akin, namumula ang mga mata sa matinding guilt at sakit. Hindi na ako magpapadala sa awa. Ikaw na lang ang pakikinggan ko. Pakiusap, wag mo akong paalisin. Hindi ako gumalaw. Malamig at matatag ko lang siyang tiningnan. Huling pagkakataon mo na ito. Kung hindi ka pa rin makakaangkop sa takbo ng mundo ngayon, problema mo na iyon. Wag mo akong idamay sa pagbagsak mo. Tumigas ang tingin ni Luna. Mariin siyang tumango. Linisin mo ang pinto. Muli akong umupo sa sopa, hawak ang rifle, habang pinapanood si Luna na nakaluhod sa sahig at nanginginig ang mga kamay habang naglilinis. Hindi nagtagal, may panibagong katok na narinig. Bang! 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 Parang bawat hampas ay mula sa isang pambayo. Nayanig ang pinto sa lakas ng bawat tama. May alikabok na nalaglag mula sa mga dingding. Napapitlag si Luna habang nagkukuskos. Buksan niyo. Tigilan niyo ang pagpapanggap na patay kayo. Tunay akong tao. Kapag hindi niyo binuksan ang pintong ito, babasagin ko ito at kayo mismo ang haharapin ko. Napakunot noo ako. Kumislap ang takot sa mga mata ni Luna. Hindi niya namalayang napalapit siya sa akin. Nakakatakot ang boses niya. Ano ngayon? Marahan kong tinapik ang braso niya para pakalmahin siya. Kumalma ka. Nakaligtas man siya o replikante, susuriin natin siya at malalaman din natin. At kahit tao pa siya, kung ganyan ang asal niya sa bahay ko, ganoon din ang magiging trato ko sa kanya. Nang walang sumagot mula sa loob, lalo pang tumindi ang tono niya. Malakas niyang sinipa ang pinto. Hoy, nasa loob. Naririnig niyo ba ako? Buksan niyo ang pintong ito o babasagin ko talaga. Huminga ng malalim si Luna at mahigpit na hinawakan ang flashlight. Tigilan mo ang pagsigaw. Ipasok mo ang kamay mo sa siwang. Kapag pumasa ka sa pagsusuri, papapasukin ka. Sunod-sunod na nagmura ang lalaki sa labas at padabog na ipinasok ang kamay niya sa siwang. Punong-puno ng kayabangan ang kilos niya. Sige na, tingnan niyo na. Tingnan niyo ng tingnan. Sinasayang niyo lang ang oras ko at pagsisisihan niyo ito.
Lumapit ako sa siwang at, gamit ang ilaw ng flashlight ni Luna, maingat kong sinuri ang mga kuko niya. Maitim ang mga kuko, maiksi ang gupit. Walang bahid ng asul. Walang tulis-tulis na hugis. Tugma sa katangian ng isang nakaligtas. Itinutok ni Luna ang ilaw sa mga mata niya at siniguradong mabuti ang pagsusuri. Lumingon siya sa akin at tumango. Malinis. Binuksan ni Luna ang pinto, nananatili pa ring alerto. Pumasok ka. Padabog na itinulak ng lalaki ang pinto at pumasok na parang siya ang may-ari ng lugar. Malaki ang pangangatawan. Matipuno. May malaking pilat na tumatawid sa mukha niya at may hawak siyang balisong. Mabilis niyang sinuyod ng tingin ang buong silid. Sakim ang tingin niya sa mga bala sa mesa at sa natitirang mga pakete ng kanin. Ayos. Hindi ko akalaing ganito karami ang supply sa basurahang lugar na ito. Mukhang tama ang napili kong bahay. Humarap siya sa amin ni Luna. Simula ngayon, akin na ang ligtas na bahay na ito. Kayong dalawa magtatrabaho para sa akin. Kapag sumuway kayo, itatarak ko ang patalim na ito sa inyo. Ipinitik niya ang balisong bilang pananakot. Kuminang ang talim sa liwanag, malamig at matalim. Malinaw na hindi niya kami itinuturing na banta. Nanginginig si Luna. Likas siyang umatras at nagtago sa likod ko. Hindi ako gumalaw. Bahagya kong itinaas ang rifle. Naging malamig at walang emosyon ang tingin ko. Biglang sumiklab ang pagnanais kong tapusin siya. Mahina akong natawa at itinutok ang rifle sa kanya. Talaga ba? Kung ganoon, may ipapakita ako sa'yo. Ituturo ko sa'yo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Akala mo ba may matatakot sa maliit mong patalim? Noong naghahari pa ako sa kalye. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Kinalabit ko ang gatilyo. Nakatitig siya sa umuusok na dulo ng baril, nanlalaki ang mga mata. Ikaw, binaril mo talaga ako. Pagkatapos, bumagsak siya. Ako ang host ng bahay na ito. Ako lang. At ako lang palagi. Walang sinabi si Luna tungkol sa ginawa ko. Kahit isang salita. Ngayon, hihintayin na lang natin ang huling bisita. Sa totoo lang, sabay turo ko sa dulo ng pasilyo. Hindi na kailangan. May taong nagmamasid mula roon kanina. Malamang siya ang ikatlong bisita. Umalis na siya. Bumalik ako sa loob at muling ikinandado ang pinto. Tumunog ang sistema. Tapos na ang lahat ng bisita ngayong gabi. Sarado na ang yugto ng mga bisita. Sinisimulan na ang pagbilang ng resulta. Dahil wala nang panibagong nakaligtas na sumali, 100 kredito lang ulit ang nakuha ko. May sapat pa kaming pagkain at tubig, kaya nagpasya akong ipunin muna ang mga kredito. Mga kredito na natanggap. Tapos na ang panganib ngayong gabi. Kakapikit ko pa lang nang muli akong makarinig ng katok. Tumindig ang balahibo ko. Ang huli kong gustong gawin ay bumangon. Pero biglang nagsalita ang sistema. May paparating na espesyal na bisita. Dapat buksan ng host ang pinto sa loob ng 10 segundo. Kapag nabigo kang gawin iyon, lalampasan ng bisita ang lahat ng depensa at sa pilitang papasok. Wala akong balak na ako ang unang lalapit sa pintong iyon. Plano kong si Luna ang papuntahin. Binuksan ko ang ilaw at nakita ko si Luna na nakapikit, nakapaling ang mga mata. Tuluyan siyang nawala ng malay sa sobrang takot. Mahina akong nagmura. Dinampot ko ang rifle at tumayo. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Sino nang istorbo sa akin sa ganitong oras? Isang boses ng lalaki ang narinig ko mula sa itaas ng pintuan. Paumanhin, Ginoong Zen. Ikinalulungkot kong naistorbo ko ang pagpapahinga mo, pero sana ay ibaba mo ang sandata mo at kausapin mo ako ng mahinahon. Tiningnan ko kung sino o ano ang nasa pintuan. Parang umikot ang paningin ko. Isang maputlang lalaki na nakasuot ng pilak na balabal. Mahigit 2 metro ang taas niya. Ginoong Zane, may isa akong tanong. Pakisagot ng tapat. May iba pa bang tao sa ligtas mong bahay bukod sa'yo? Sa harap ng isang nilalang na lampas na sa kayang unawain ng tao, hindi ko man lang naisip na lumaban. May isang babaeng nagangalang Luna na nakikituloy sa akin. Napakaswerte mo. Babalik ako pagkalipas ng 2 araw. Pagsapit noon, dapat 2 o higit pa ang naninirahan sa ligtas mong bahay. Pagkasabi niya noon, naglaho siya sa dulo ng pasilyo. Isang malamig na pangamba ang bumalot sa akin. Kung hindi ko pinatuloy si Luna kagabi, malamang hindi magiging maganda ang naghihintay sa akin ngayong gabi. Tuluyan ng binago ng espesyal na bisita ngayong gabi ang pagkaunawa ko sa kung gaano talaga kapanganib ang pagbagsak ng mundo. Sa mundong ito, may mga bagay na hindi maipaliwanag. Nakahiga ako sa kama, hindi makatulog. Halos mag-umaga na bago tuluyan akong nakapikit.
Pagkagising ko, dumidilim na naman ang kalangitan sa labas. Binuksan ko ang silid usapan. Sunod-sunod na mensahe ang ipinost ng isang host na nagngangalang Nox. Gusto kong maintindihan kung ano ba talaga ang mga replikante, kaya sinadya kong papasukin ang isa. Ito ang mga natuklasan ko. Malabo ang alaala nila tungkol sa mga pangyayaring matagal nang naganap. Nagkakamali sila sa mga simpleng katotohanan. Pagkatapos mag-post ni Nox, biglang sumabog ang silid usapan. Alamat. Tunay na alamat. Mag-ingat ka riyan. Mabilis ko iyong idinagdag sa mga tala ko. Isa na namang paraan para matukoy ang isang replikante. Alas 6. Muling umandar ang boses ng sistema. Ngayon, ikinararangal kong ipakilala ang isang grupo ng mga bayani. Ang Tailwind Emergency Force. Natuklasan ng kanilang mga mananaliksik na ang mga mata ng mga replikante ay namumula at namamaga. Ngayong gabi, 3 bisita ang darating. Mga host, maghanda kayong tukuyin ang kanilang pagkakakilanlan. Patuloy na lalaban ang Tailwind Emergency Force para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Naway makaligtas kayong lahat ngayong gabi. Pinag-isipan ko ang narinig ko. May bago na namang paraan ng pagtukoy ngayong araw. Ibig sabihin, baka unti-unti nang nawawala ng silbi ang mga nauna. Nagbabago ang mga replikante. Pagkatapos ng 2 gabing ito, hindi na ako ganoon kakabagayan noong una. Nagbukas ako ng isang laro at naghintay. Hating gabi na nang may kumatok. Lumapit si Luna sa pinto at bahagya itong binuksan. Isang matandang gusgusin ang nakatayo sa labas. Iha, pwede mo ba akong papasukin? Halos hindi na ako makalakad. Posible naman po, pero kailangan muna namin kayong suriin. Bago pa siya makasagot, itinaas ni Luna ang flashlight at direktang itinapat ang ilaw sa mga mata niya. Sa matinding liwanag ng flashlight, naging kulay abo at tila maulap ang iris ng mga mata niya. Sa isang iglap, padabog na isinara ni Luna ang pinto at agad itong ikinandado, ni walang sinabi. Ang matandang nasa labas, isa siyang replikante. Tinapik ko ang balikat niya. Magaling. Mabilis kang natututo. Habang nakikita kong nagbabago si Luna, tunay akong nasisiyahan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, gusto kong magpatuloy ng mga taong marunong talagang tumulong. Lumipas ang oras hanggang alas 4 ng umaga. Wala pang 1 oras bago mag-umaga. Pero isa lang ang naging bisita namin buong gabi. Sumandal ako sa upuan at ipinikit ang mga mata ko. Muntik na akong makatulog nang muli na namang may kumatok. Bigla akong natauhan, dinampot ang rifle at pumwesto sa likod ng pinto. Bahagyang binuksan ni Luna ang pinto. Sumilik siya sa labas, saka natigilan. Sabay dumating ang huling 2 bisita. Isang ama at anak na babae. Anak ko ito, si Evie. Pakiusap, pakituloy niyo siya. Lumapit ako sa pinto habang hawak ang rifle. Kung gusto niyong makapasok, kailangan muna kayong suriin. Tumango ang lalaki at marahang itinulak si Evie pasulong. Direktang itinapat ni Luna ang flashlight sa mga mata ni Evie. Namumula ang mga mata niya, kasabay ng mukhang umiiyak at walang kalaban-laban. Magaling kang umarte. Muntik mo na akong mapaniwala. Napaupo si Evie sa sahig sa sobrang gulat. Hindi. Imposible iyan. Nagkakamali kayo. May pagkakamali. Kanina pa siya umiiyak. Paano kung namumula lang ang mga mata niya dahil sa kaiiyak? Paano kung hindi talaga siya replikante? Tahimik kong pinagmasdan ang 2 sa labas habang isa-isang inaalala ang mga patakaran. Ayon sa mga patakaran, kapag 2 o higit pang replikante lang ang nasa loob ng isang ligtas na bahay, saka lang sila nagsisimulang pumatay. Kahit replikante nga talaga si Evie, kung siya lang mag-isa, wala siyang magagawa. Mapipilitan siyang kumilos ng normal. Ayos lang. Halika, pumasok ka. Tay, muntik na nila akong patayin. Ayoko nang pumasok dyan. Pero hinawakan ng lalaki ang anak niyang umiiyak pa rin at marahan itong itinulak papasok. Ipinagkakatiwala ko siya sa inyo. Pakiusap, alagaan niyo si Evie. Kailangan kong hanapin ang nanay niya. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano nang nangyari? Bumuntong hininga ang lalaki. 2 araw na ang nakalipas, nagtatago kaming 3 sa basement. May natanggap na mensahe ang asawa ko. Lumabas siya para tingnan iyon at hindi na bumalik. Pagkatapos, ngayong gabi, nakatanggap din ako ng mensahe. Nakasaad doon na pumunta sa apartment 27 sa Gusaling Nanchang at humingi ng masisilungan. Kaya dali-dali kaming tumakbo papunta rito. Kaya pala ganoon nahahanap ng mga bisita ang lugar na ito. May mga kamay na hindi nakikita ang kumokontrol sa mga host at sa mga nakaligtas. Pero ano ba talaga ang pakay nila? Inalis ko ang isip ko roon.
Nagpaalam ako sa lalaki at ikinandado ang pinto. Bumalik ako sa upuan ko at tahimik na hinintay ang pagbilang ng resulta. Makalipas ang ilang sandali, muling umalinggaw ang anunsyo. Natapos na ang pagbilang ng resulta para sa ikatlong araw. Host, Zane. Mga nakaligtas na napatuloy, 2. Mga kredito na nakuha, 200. May isa na namang tao sa ilalim ng bubong na ito. Ibig sabihin, hindi ko na kailangang mag-alala sa susunod na pagbisita ng maputlang nilalang. Nalampasan na ang agarang panganib sa kaligtasan. Ngayon, kailangan ko nang magplano para sa mas mahabang panahon. Nagpasya akong lumabas pagkasilang ng araw bukas at magmasid sa paligid para malaman kung anong mga panganib ang iniwan ng pagbagsak ng mundo. Hindi ko alam kung ano ang madadatnan ko. Pagkagising ko, binuksan ko ang silid-usapan at nagpadala ng mensahe kay Knox. Masyadong mapanganib ang lumabas ng mag-isa. At kung bumagsak man ang ligtas kong bahay, kailangan kong may matatakbuhan. Kailangan ko ng mapagkakatiwala ang kakampi. Isang taong maaasahan ko talaga. At si Knox, ang lalaking kusang nagpapatuloy ng isang replikante para lang mapag-aralan ito, siya mismo ang klase ng taong hinahanap ko. Hinanap ko ang profile ni Knox at nagpadala ng pribadong mensahe. Gising ka ba? May mahalaga akong gustong pag-usapan. Halos agad siyang sumagot. Ano nang meron? Knox, bala kong lumabas mamaya at magmasid sa paligid. Interesado ka bang magsama tayo? Ayos lang sa akin, pero hindi pa natin alam kung nasaan ang isa't isa. Nasa apartment 27 ako sa gusaling Nanchang. Hindi nga. Nasa iisang gusali lang pala tayo. Nasa gwardiyahan ako sa ilalim ng gusali. Mukhang posible nga ito. Kung ganoon, Knox, magkita tayo mamayang 3:00 ng hapon. Sa gitnang hardin ng compound. May nakita akong mga taong nagtitipon doon ilang araw na ang nakalipas. Baka may mapala tayo roon. Mahigit 70 bala pa ang natitira sa akin. Hindi kusang dumarami ang mga bala. Bawat putok ay mahalaga. 20 bala ay sapat na para sa isang pag-ikot. Inilagay ko ang mga iyon sa bulsa ng jacket ko para madaling makuha. Pagkatapos ng araw na ito, maubos na ang mga pakete ng kanin. Lalabas ako ngayon para magmasid sa paligid. Baka makahanap ako ng pagkain. Pagkarinig niyon, humanga talaga ang tingin ni Evie sa akin. Sakto sa oras, muling nagsalita ang sistema, pero sa pagkakataong ito, magandang balita ang dala nito. Simula ngayon, sa tuwing makakapatay kayo ng replikanteng sumusubok makapasok sa ligtas ninyong bahay, makakatanggap kayo ng 100 kredito bilang gantimpala. Dati, wala kaming nakukuhang kapalit sa pagpatay ng isang replikante. Bawat balang ginamit ay lugi. Ngayon, bawat mapapatay ay may kapalit na gantimpala. Mas mapapabilis na ang pagpapatibay ng ligtas na bahay at pagbili ng mga suplay kung mas marami pang replikante ang mapapatumba. Kung hindi ako makabalik, kayong dalawa, maghanap kayo ng ligtas na mapagtataguan. Tumango si Luna, nangingislap ang mga mata. Tahimik niya akong pinanood habang umaalis ako, saka isinara ang pinto sa likod ko. Maingat akong nagtungo sa tagpuan namin. Nagkalat ang mga bangkay sa buong hardin. Sinulyapan ko ang paligid at inalis ang safety ng baril. Ano kayang pumatay sa napakaraming tao sa iisang lugar? Doon mismo, isang boses ang pumutol sa iniisip ko. Ikaw ba iyan? Zane? Mabilis akong lumingon sa pinanggalingan ng boses. Knox! Tama, ako nga. Lumapit siya at sinuri namin ang isa't isa. Pareho kaming nakumpirmang mga nakaligtas. Habang naglalakad kami, nadaanan namin ang mga bangkay ng mga replikante at ang mga labi ng mga nakaligtas na hindi sinuwerte. May isang nakaligtas na kilala ko ang nagsabing may tagong supply sa kalapit na mall. Kunin natin ang kaya nating makuha at tingnan kung may mga nakaligtas pa sa loob. Umaalingasaw sa amoy ng dugo ang hangin. Parang mabigat itong dumidiin sa dibdib. May tao pa roon. Tumingala ako sa gusali. May isang taong sumilip mula sa itaas na palapag, bahagyang inangat ang kortina at tumingin pababa sa hardin. Tingnan natin. Halos kalahating oras kaming naghanap ni Knox. Wala kaming nakita ni isang nakaligtas. Dahan-dahan akong naglakad sa pasilyo habang nakahanda ang rifle. Sa tingin mo, minanloko lang sa atin? Sa totoo lang. Possible. O baka replikante iyon na nalilito ang alaala at inakalang totoo ang impormasyon. Suriin pa rin natin ang itaas. Baka may tunay na nakaligtas doon. Umakyat kami sa ikalawang palapag. Wasak ang buong palapag at may mahihinang sigaw na nagmumula sa kung saan. Wala ring mapapakinabangan dito. Papasuko na sana ako nang may mapansin ako sa dulo ng pasilyo. Isang silid na nakasara pa ang pinto. Agad akong sumandal sa pader.
Mag-ingat ka. Baka may tao sa loob. Itinago ni Knox ang kutsilyo sa likod niya at kumatok. May tao ba riyan? Hindi kami kalaban. Nagsisiyasat lang kami sa gusali. Kung naririnig mo kami, pakiusap, buksan mo ang pinto. Kung walang tao, papasok kami. Tahimik ang lahat sa loob ng ilang segundo. Lumapit ako, pinaputukan ang kandado, saka sinipa ang pinto. Bumungad sa amin ang makapal na amoy ng bakal at dugo. Naduwal ako pero nagpatuloy pa rin sa pagpasok. Ang unang nakita ko ay bangkay ng isang babae sa sahig. Pinatatag ko ang sarili ko at sinuri ang buong silid. May malaking imbakan ng pagkain, tubig at iba pang suplay. Mukhang namatay siya bago pa niya nagamit ang alinman sa mga iyon. Pagkatapos, may biglang pumasok na ideya sa isip ko. Isang mahalagang bagay na dapat noon ko pa napagdugtong-dugtong. Posibleng bumisita ang maputlang nilalang sa gusaling ito 2 gabi na ang nakalipas. At pinatay niya ang lahat ng host na nabigong magpatuloy ng kahit isang nakaligtas. Tumingin ako sa bangkay. Siya kaya ang pinatay ng maputlang nilalang. Hindi pa halos lumalabas ang mga salita sa bibig ko nang may boses na nagsalita mula mismo sa likod ko. Napakatalas ng obserbasyon mo, Ginoong Zan. Parang nagyelong bigla ang buong katawan ko. Mabilis akong lumingon. Naroon siya. Ang maputlang nilalang. Pinagmamasdan ako habang nakangiti ng kalmado at nakakakilabot. Ano nang ginagawa mo rito? Nanatili ang ngiti sa mukha niya. Binibisita ko ang mga host sa gusaling ito. Iyon ang dahilan kung bakit narito ako. Mapanganib sa labas, Ginoong Zen. Mariin kong ipinapayo na manatili ka sa sarili mong ligtas na bahay at huwag magpagala-gala. Hindi ko siya mabasa. Hindi ko malaman kung ano talaga ang pakay niya. Hindi ko hiningi ang pag-aalala mo. Bahagya siyang natigilan. Parang nagulat. Pero agad ding bumalik ang ngiti niya. May isa pa akong sasabihin, Ginoong Zan. Napansin ko ngayon na marami ng host ang kusang nangangaso ng mga replikante. Mukhang nagbabago na ang mga paraan ninyo para mabuhay. Hindi ito ikinatuwa ng lumikha sa akin. Kaya simula bukas, magsisimula ng direktang umatake ang mga replikante sa mga ligtas na bahay. Hindi ko hahadlangan ang pakikipagsapalaran mo, Ginoong Zan. Magkikita tayo mamaya sa pintuan mo. Zane! Hoy, Zane! Gumalaw ka. Bigla akong natauhan. Lumingon ako kay Knox litong-lito. Napabuntong hininga siya. Akala ko may kung anong sumapi sa'yo. Bigla ka nalang tulalang nakatayo pagkatapos mong magsalita. Hindi naman siya ganoon kalayo sa katotohanan. Pero may isang bagay na gumugulo sa isip ko. Nakatayo si Knox sa may pintuan buong oras, pero hindi niya man lang nakita ang pag-alis ng maputlang nilalang. Nakakapag-teleport ba siya? Nagpa siya akong sabihin kay Knox ang lahat. Pero hindi pa ngayon. Umalis na tayo. Kunin natin ang lahat ng nasa silid na ito pagkatapos maghanap tayo ng tindahan kapag may pagkakataon. Sang-ayon ako. Nagsimula kaming mag-impake. Marami ang naiwang supply sa silid ng babae. Nakapuno kami ng 2 malalaking bag. Sagad na sa laman ang backpack ko. Nakahanap si Knox ng malaking tote bag at kinuha ang natitirang mga supply. Humuhuni pa ako habang papalapit sa pinto at handa nang umalis nang may marinig akong mahinang ingay sa pasilyo. Mga yabag. Itinutok ko ang flashlight sa kahabaan ng pasilyo. Pagkakita ko, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Akala ko walang tao sa pasilyo. Pero nang tamaan ito ng ilaw, pala ito ng mga replikante. Lahat sila, kulay abo at maulap ang mga iris o kaya inamumula ang mga mata. Takbo. Ng mga replikante ang pasilyo. Natigilan ako ng sandali saka mabilis na tumakbo. Kasabay ng pagtakbo, sinigawan ko si Knox para balaan siya. Hindi pa man natatapos ang babala ko, may isang anyong dumiretso sa akin. Agad kong itinaas ang rifle at nagpaputok ng hindi na nag-isip. Sumabog ang ulo at balikat ng replikante sa lakas ng tama. Umalinggaw-ngaw ang putok ng baril. Kasabay niyon, sabay-sabay na sumugod ang lahat ng replikante sa pasilyo. Parang dagsa ng mga estudyante sa oras ng tanghalian. Pero sa pagkakataong ito, ang gusto nilang habulin ay ako. Hindi na pwedeng dumaan sa hagdanan. Binuksan ni Knox ang bintana at tumalon agad mula sa 2nd palapag. Ganoon din ang ginawa ko at tumalon kasunod niya. Nagkanya-kanya kami ng takbo, pabalik sa sarili naming ligtas na bahay. Wala nang oras para magpaalam. Sumulyap ako sa likod. Umaagos palabas ng mga bintana ang mga replikante na parang rumaragas ang tubig mula sa nabasag na dam. Nagtayuan ang lahat ng balahibo ko. Napamura ako at lalo pang binilisan ang takbo palayo sa gusali.
Mga 100 metro pa ang layo ng pinakamalalapit na replikante. Buti na lang, hindi ako yung tipong buong araw lang nakaupo sa kwarto. Pero kahit ganoon, kahit para sa isang malusog na estudyante sa kolehiyo, napakabigat ng takbuhang ito. Mamamatay na ako sa pagod. Bilis, mga binti. Kilos. 5 minuto pa lang ang lumipas, pakiramdam ko lalabas na sa bibig ko ang mga baga ko. Palapit ng palapit ang mga replikante sa likod ko. Buti na lang, hindi pamporma lang ang rifle ko. Tuwing masyado silang nakakalapit, nagpapaputok ako ng tig-2 bala sa likuran ko. Pagsapit na paubos ang mga bala ko, sa wakas ay narating ko rin ang ibaba ng gusali namin. Tumingala ako. Zan, hawakan mo ang lubid. May mga replikante sa hagdanan. Huwag mong gamitin ang hagdan. Agad kong itinali ang lubid sa baywang ko. Hilahin nyo. Kayong dalawa, hilahin nyo. Buong lakas nila akong hinila pataas. Ang mga replikanteng humabol sa akin hanggang sa ibaba ng gusali ay wala nang nagawa kundi tumingala sa akin, galit na galit pero walang magawa. Nakabalik ako. Napatawa pa nga ako. Pinakitaan ko pa ng isang daliri ang mga replikante sa ibaba. Ha! Akala nyo ba talaga mapapatay nyo ako? Bumalik kayo pagkalipas ng 2 taon. Pero sa kalagitnaan ng pagdiriwang ko, biglang lumuwag ang lubid. Napatingala ako sa balkonahe, biglang kinabahan. Ano nang ginagawa niyo riyan? Sumilip si Luna mula sa rehas. Pasensya na, Zan. May mga replikanteng bumabasag sa pintuan sa labas, kaya nataranta kami ni Eve. Kaya hilahin niyo na ako. Ngayon na. Tingnan ko muna kung ano nang nangyayari sa pinto. Zane, ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Hindi ko pinansin si Luna at dumiretso ako sa pinaglalagyan ng mga gamit ko. Mamaya na iyan. Hindi ngayon. Tingnan ko muna ang pinto. Pagkalagay ko ng panibagong bala sa rifle, dali-dali akong tumakbo papunta sa pintuan. Pinatibay ang pinto at mga bintana, pero hindi sila ginawa para tiisin ang ganito katinding pag-atake. Palapit pa lang ako para tingnan mabuti nang biglang tumagos ang talim ng palakol sa pintuan. Muntik na akong mapatalon sa gulat, pero agad iyong napalitan ng galit. Seryoso ba kayo? 100 kredito ang ginastos ko para mapatibay ang pintong iyan. Mga hayop kayo. May utang kayong bagong pinto sa akin. Isinuksok ko ang dulo ng baril sa butas at walang tigil na nagpaputok. Tumahimik ang pasilyo. Unti-unting pumasok sa siwang ang madilim na berdeng dugo. Sumilip ako sa butas ng pinto. Nagkalat ang mga bangkay. Pero wala na ang panganib. Doon lang tuluyang nanghina ang buong katawan ko at bumagsak ako sa sahig. Zane, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pagod na pagod lang. Maliligo muna ako. Kayo muna ang magbantay. Paglabas ko ng banyo, nalinis na ng 2 babae ang buong apartment. Dahil sa dami ng napatay kong mga replikante ngayong gabi, binuksan ko ang panel ng host para tingnan kung naitala ba ang mga gantimpala. At tama nga. Ipinakita ng sistema. Tapos na ang lahat ng bisita ngayong gabi. Sarado na ang yugto ng mga bisita. Sinisimulan na ang pagbilang ng resulta. Mga resulta ng ika-4 na araw. Host, Zane. Mga nakaligtas na napatuloy, 2. Mga replikanteng napatay, 8. Mga kredito na nakuha, 800. Mga nakuha mula sa napatay, 2. Tiningnan ko ang paliwanag tungkol sa mga nakuha mula sa napatay. Espesyal na gantimpala sa pagpatay ng mga replikante. Sa pagbubukas nito, maaari kang makatanggap ng anumang uri ng gantimpala. Ayos. Parang loot drop lang sa isang laro. Agad kong binuksan ang panel ng host at binuksan ang unang gantimpala. Binabati ka namin. Nakatanggap ka ng isang token ng pagpapahusay. Pinapahusay nito ang anumang kagamitan sa susunod na antas ng walang anumang gastos. Magagamit nga ito. Pero sayang kung gagamitin ko agad ito sa pinto. Itatabi ko muna. Binuksan ko ang pangalawang gantimpala. Mga karaniwang materyales sa konstruksyon. Hindi man kahanga-hanga, tatanggapin ko na rin. Pinag-isipan ko ang susunod na mangyayari. Hindi na sapat ang pagpapatibay lang ng pinto. Kailangan ko nang bigyan ng kakayahang lumaban ang ligtas na bahay. Sa isip na iyon, binuksan ko ang tindahan. Isa-isa kong tiningnan ang mga kategorya hanggang may isang bagay na nakakuha ng pansin ko. Mga tor ng depensa. Pinili ko iyon. Sa loob, naroon ang iba't ibang uri ng aktibong sandata para sa depensa, mula sa mga tore ng palasong manong-manong pinapagana hanggang sa mga tore ng kanyon na nagpapaputok ng mga sumasabog na bala. Narito ang lahat. Habang mas mataas ang antas, mas marami ang kailangang materyales at kredito.
Bukod pa roon, may mga tiyak na kondisyon bago makapaglagay ng tore. Ang pinakamahalaga sa lahat, sapat na espasyo. Kapag masyadong maliit ang lugar, hindi talaga magkakasya ang mga tore na mataas ang antas. Dahil kung magpaputok ng isang bala ang tore ng kanyon dito sa loob, baka hindi pa nito mapatay ang mga replikante, pero siguradong babagsak ang kisam sa ulo ko. Sa ngayon, ang tanging kaya kong kunin ay ang pangunahing tore ng palaso. Sinuri ko ang mga detalye nito. Ang pangunahing tore ng palaso ay nangangailangan ng isang tagapagpaandar at isang tagapagkarga. Epektibo ito laban sa mga kalabang walang baluti. Aabot sa humigit kumulang 2,000 kredito ang halaga ng mga materyales na kailangan para maitayo ito. Pero ang magandang balita, malaking bahagi ng mga materyales na iyon ay nakuha ko na mula sa loot drop. 600 kredito na lang ang kailangan kong idagdag at mapapasakamay ko na ang tore ng palaso. Ginamit ko rin ang natitira kong 200 kredito para sa isa pang pagpapahusay ng pinto at mga bintana. Nakumpirma ang pagpapahusay. Sinisimulan na ang pag-install. Pagkatapos ng kumpirmasyon ng sistema, nagsimula ang malalakas na ingay ng konstruksyon sa labas ng pinto. Makalipas ang halos 10 minuto ng ingay, isa ng mabigat na pintong bakal ang pasukan ng apartment. Ang dating maliit na butas ng pinto ay naging isang maayos na siwang na pantingin. Mayroon na ring mga siwang para sa baril, kaya pwede nang magpaputok nang hindi kailangang buksan ang pinto. Napatingin ako kay Luna, sabik na sabik. Mas maganda na ito kaysa dati. At mula ngayon, hindi ko na kailangang tumayo sa harap ng pintong iyon at isugal ang buhay ko sa pagsuri ng mga bisita. Kailan ka ba naging ikaw ang nagsusugal ng buhay mo? Sa bawat pagkakataon, ako ang nagbubukas ng pinto. Maliit na detalye lang iyan. Binuksan ko ang panel ng konstruksyon at sinimulan ang paglalagay ng tore ng palaso. Halos kalahating oras ang lumipas bago tuluyang natapos ang tore ng palaso. Sa mismong sandaling matapos ito, muling nagsalita ang sistema. Binabati ka namin, host. Ang antas ng depensa ng ligtas mong bahay ay tumaas na sa antas 3. May kakayahan ka na ngayong magpatuloy ng mas maraming nakaligtas. Nadagdagan ng 100 kredito ang pang-araw-araw na gantimpala sa pagbilang ng resulta para sa bawat nakaligtas. Napatuwid ako ng upo. Sandali lang. Kapag nagpapahusay pala ng ligtas na bahay, tumataas din ang gantimpala? Simula bukas, bawat nakaligtas na mapapatuloy mo ay magbibigay na ng 200 kredito sa bawat pagbilang ng resulta. Naku, Zane. Baliw ka talaga. Salamat. Babawi ako sa'yo. Nangangako ako. Huwag mo lang akong pagtataksilan at tabla na tayo. Matapos makumpleto ang lahat ng pagpapahusay, dumating ang unang bisita ng gabi. Hindi na kailangang manghula. Ang maputlang nilalang iyon. Binuksan ko ang siwang na pantingin sa bakal na pinto. Nandoon mismo ang mukha niya, halos nakadikit sa siwang. May isa akong tanong para sa'yo, Ginoong Zan. Pakisagot ng tapat. Sa ligtas mong bahay, may 2 o higit pa bang ibang nakaligtas na kasalukuyang nakikitira sa'yo? Tama. May nadagdag pa. 18 taong gulang. Napakaswerte mo nga talaga. Sana ay hindi ka talikuran ng swerte mo. Babalik ako pagkalipas ng 2 araw. Pagsapit noon, dapat hindi bababa sa 4 ang mga nakaligtas sa ligtas mong bahay. Sana ay manatili kang buhay hanggang sa muli nating pagkikita. Pagkasabi niya noon, naglaho na siya. Doon lang sumilit si Luna mula sa pangalawang silid tulugan. Ang lalaking iyon, ang bagay na iyon. Saan ba talaga siya nanggagaling? Nakakatakot siya. Para sa akin, para siyang isang inspektor. Sinusuri niya ang mga host, tinitingnan kung natupad nila ang itinakdang bilang ng mga dapat nilang mapatuloy. At ang mga hindi makasunod, inaalis niya. Ano nang mangyayari kung patuloy niyang itataas ang bilang hanggang sa hindi na natin iyon kayanin? Hindi ko alam. Pero naniniwala akong laging may paraan. Hanggat buhay tayo, may pag-asa tayo. Pwede pang mapahusay ang ligtas na bahay na ito. Darating ang araw na aabot ito sa antas na hindi na kayang pasukin ng kahit sinong replikante. At baka lang, makayanan nating mabuhay hanggang matapos ang pagbagsak ng mundo. Zane, pagkatapos kong marinig iyan, hindi na ako natatakot. Naniniwala kami ni Evie sa'yo. Pagkatapos ng lahat ng nangyari ngayong araw, ubos na kaming lahat. Sa proteksyon ng pinahusay naming ligtas na bahay, ngayon lang ulit akong nakatulog ng mahimbing matapos ang ilang araw. Kinabukasan, binuksan ko ang silid usapan. Ayos pa ba kayong lahat dyan? Napansin kong tahimik na ang silid usapan. Halos wala nang nagpo-post. Posible bang karamihan sa mga host ay patay na? Kaming mga natitira, maswerte lang kami. At alam namin iyon. Tiningnan ko ang listahan ng mga miyembro.
Sa grupo ng mga host, 70% ng mga larawan sa profile ay kulay abo na. Wala pang 30 tao ang aktibo. Nakailaw pa rin ang larawan sa profile ni Nox. Maya-maya, nag-post siya. Ano man ang mangyari, ang unahin nyo lang ay mabuhay. Iyon lang ang kaya nating gawin. Magsisimula na ang anunsyo. Makinig tayong mabuti. Pagsapit ng alas 6, nagsimula agad ang anunsyo. Muling umalingaw ang malamig at mekanikal na boses. Sa tuwing naririnig ko na ito ngayon, sumasama ang pakiramdam ko. Dahil ibig sabihin ng bawat anunsyo, nagpapatuloy pa rin ang pagbagsak ng mundo. At lahat ng buhay pa ay kailangan pa ring magpatuloy at lumaban. Mga nakaligtas, matagal-tagal na rin. Kasunod ng anunsyo kahapon na nagbibigay ng mga kredito sa bawat mapapatay na replikante. Nasubukan na ba ninyong gawin iyon? Maya-maya lang, ilalabas sa grupo ng mga host sa bawat rehiyon ang talaan ng may pinakamaraming napatay na replikante. Tingnan nyo kung kasama ang pangalan nyo. May isa pa kaming magandang balita ngayong araw. Natapos na ng Tail End Emergency Force ang paunang pag-aaral nila tungkol sa mga replikante. Simula ngayong araw, magpapadala na ang aming puwersa sa bawat zona at magsisimula na ang mga aktibong operasyon. Kung makakita kayo ng mga tauhan ng Tail End Emergency Force, huwag kayong mabahala. Makipagtulungan kayo ng buo sa kanilang investigasyon. Ang sino mang hindi susunod ay papatawan ng parusa. Napakagandang balita nito, Zani. Narinig mo ba iyon? Darating na ang puwersa. Ibig bang sabihin nito, ligtas na tayo? Umiling ako. Huwag ka munang matuwa. Sino ba talaga ang Tail End Emergency Force? Wala pang nakarinig tungkol sa kanila bago ang araw na ito. Huwag mong isipin agad na sila ang mga tagapagligtas. Ang tanging bagay na talagang nagpapanatili sa ating buhay ngayon ay ang ligtas na bahay na ito. Ingay lang ang lahat ng iba pa. Kahit dumating pa sila, hindi ko iniisip na may maaayos sila. Wala talaga akong magandang pakiramdam tungkol sa Tail End Emergency Force. Kung talagang gusto nilang tulungan ang mga tao, dapat noon pa sila dumating nang magsimula ang pagbagsak ng mundo. Bakit pa sila naghintay? At ano ba talaga ang papel nila sa lahat ng ito? Wala akong ideya. Paano kung sila mismo ang lumikha ng mga replikante? Hindi iyon imposibleng mangyari. Pagkatapos, muling inagaw ng sistema ang atensyon ko. Isa na namang mahalagang anunsyo. Batay sa pinakabagong natuklasan ng Tail End Emergency Force, nakumpirma ang isa pang katangian sa pagkakakilanlan ng mga replikante. May ilang replikante na pumalit sa mga taong namatay sa matinding sunog. Dahil dito, may mga peklat sila ng paso sa katawan. Ngayong gabi, 5 bisita ang darating. Mga host, magsuri kayong mabuti. Huwag kayong may mapalampas. Unti-unting naglaho ang mekanikal na boses matapos magsalita. Lumabas sa silid usapan ang talaan ng may pinakamaraming napatay na replikante. Sinulyapan ko ito. Gaya ng inaasahan ko. Ako ang nangunguna na may 6 na napatay kahapon. Inasahan ko na iyon kaya hindi na ako nagulat. Pero ang nasa ikalawang pwesto ay hindi si Nox. Iyon ang nakatawag ng pansin ko. Grant. Hindi ko pa narinig ang pangalang iyon kahit kailan. Karaniwan, natatandaan ko ang sinumang nagsalita na sa silid usapan. Tahimik lang ba ang taong ito sa lahat ng panahong ito, ni minsan ay hindi nagsalita. Bigla na lang, nakatayo si Evie sa may balkonahe at nakatanaw sa ibaba. Tama na muna ang usapan nyo. Tingnan nyo ito. Sa plaza sa ibaba, may mga taong nakasuot ng hazmat suit at may mga baril na nakasukbit sa likod nila. Mabilis kaming lumapit ni Luna sa balkonahe at tumingin sa ibaba. Ang plaza, na dati puno ng mga bangkay, ngayon ay may 7 o 8 pickup truck na nakaparada. Dose-dosenang taong nakasuot ng hazmat suit ang bumaba mula sa mga sasakyan. Mga sundalong may mga baril na nakasukbit sa likod. Isa-isa nilang isinasakay sa mga truck ang mga bangkay sa paligid. Hindi nagtagal, hindi na ganoon kakilakilabot tingnan ang plaza. Hindi lang ako ang nanonood. Nakita rin ng iba pang mga nakaligtas ang mga sundalo sa ibaba at nagsigawan sa tuwa. May mga nagtipon sa kanilang mga bintana, kumakaway at sumisigaw. May ilan pang tumakbo pababa para salubungin ang mga tinatawag nilang tagapagligtas. Pagkakita niyon, gusto ring magsaya ni Eve. Ano nang ginagawa mo? Hinila ni Eve ang braso ko at inosenteng tumingin sa akin. Bakit mo ako pinipigilan? Hindi ba sila ang mga taong binanggit sa balita? Ang Tail End Emergency Force. Hindi ba sila ang dumating para iligtas tayo? Napahawak ako sa noo ko, hindi makapagsalita. Sino ba ang nagsabing nandito sila para iligtas ang kahit sino? Kahit bago pa nagsimula ang pagbagsak ng mundo, hindi mo na dapat lubusang pinaniniwalaan ang balita. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng nangyari, ganyan ka pa rin kakapaniwala?
Pagkasabi ko nyon, bahagyang kumalma si Eve. Pero matigas talaga ang ulo ng 18 taong gulang na babaeng ito. Nagpatuloy pa rin siya sa pakikipagtalo. Hindi ba sila ang unang nakatuklas kung paano makilala ang mga replikante? Kung hindi sila narito para iligtas ang mga tao, bakit pa sila pupunta rito? Magandang tanong. Ngayon, sabihin mo sa akin. Saan kaya nila nakuha ang napakaraming nakaligtas at mga replikante na ginamit nila sa pananaliksik? Tuluyang natahimik si Eve. Halatang magulo ang isip niya. Marahan ko siyang itinulak pabalik sa loob ng silid at isinara ang kurtina. Marami ka pang kailangang matutunan at tanggapin. Kung gusto mong manatili rito, kailangan mong gampanan ang bahagi mo. Iniabot ko sa kanya ang mga pinagkainan naming lahat ngayong gabi. Simula ngayon, ikaw na ang gagawa ng mga gawaing bahay dito. Kadarating mo lang ilang araw na ang nakalipas, kaya binigyan ka muna ng oras para makapag-adjust. Ayos lang na pinakain ka namin ng libre sa loob ng 2 araw, pero simula ngayon, kailangan mo na ring bumawi. Kung iniisip mong makakakain ka ng wala kang ginagawa, mas mabuti pang umalis ka na ngayon. Hindi ako magiging maluwag kay Eve dahil lang maganda siya. Kung gusto mong magkaroon ng masisilungan at proteksyon, kailangan mong pagtrabahuhan iyon. Napatitig si Eve sa mga plato sa mga kamay niya, halatang hindi makapaniwala. Ni minsan sa buong buhay niya, hindi pa siya gumawa ng ganitong gawain. Napabuntong hininga si Luna at lumapit para kunin ang mga plato. Ako na ang gagawa. Manood ka muna at matututo ka rin kung paano maghugas. Hindi. Hayaan mo siyang gumawa. Itinaas ko ang kamay ko para pigilan si Luna. Sige na. Ako na ang gagawa. Hindi ko binigyan si Eve ng pagkakataong umiwas sa trabaho. Kailangang mawala ang ugali niyang spoiled. Napabuntong hininga si Eve at dinala ang mga plato sa lababo. Ibinalik ko ang atensyon ko sa computer. Katulad ko, pinili ng karamihan sa mga host na maghintay at magmasid. Ang mahalaga lang sa amin ay makaligtas ngayong gabi. 5 bisita ang darating ngayong gabi, ang pinakamarami mula nang magsimula ang pagbagsak ng mundo. Nagpalipas ako ng oras sa harap ng computer habang naghihintay. Bandang 11:00 ng gabi may kumatok sa pinto. Lumapit si Luna sa pinto at binuksan ang siwang na pantingin. Hello! Kung gusto ninyong pumasok, kailangan muna kayong sumailalim sa inspeksyon. Hindi pa man natatapos magsalita si Luna, nakita niyang nakabuyang-yang ang ngipin ng nilalang sa labas, nakangising nakakatakot. Sa sobrang gulat, napaupo siya sa sahig. Zane, replikante ito. Sige, ako na ang bahala. Sa pagkakataong ito, ang tore ng palaso ang gagamitin ko para patayin ang replikanting ito. Mahalaga ang bawat bala ng Ripple. Hindi pa rin ito ibinebenta sa tindahan. Marahil ay hindi pa sapat ang antas ng depensa ko. Dahil doon, may mga gamit pa ring hindi pa pwedeng mabili. Itinutok ko ang tore ng palaso sa siwang na pantingin. Hindi naman ito mahirap gamitin. Samantala, sinamantala ni Luna ang pagkakataon para buksan ang siwang para sa baril sa bakal na pinto. Lantad na ngayon ang dibdib ng replikante. Nang mapansin nito ang butas sa pinto, yumuko ito para silipin. Pero sa mismong sandaling ibinaba nito ang ulo, isang palasong mahigit 1 metro ang haba ang rumagasa patungo sa mukha nito. Eksaktong tumama iyon sa gitna ng 2 mata. Kahit ang bungo, ang pinakamatigas na buto sa katawan ng tao, ay walang laban sa tore ng palaso. Tumagos ang palaso sa bungo nito. Bumagsak ang katawan ng replikante sa sahig. Pagkatapos alisin ang bangkay, nagsimula akong mag-isip kung papapasukin ko pa ba ang iba ngayong gabi. Bukas ng gabi, babalik ang maputlang nilalang para inspeksyonin ang ligtas na bahay. Kailangan ay hindi bababa sa 4 ang mga nakaligtas na mapapatuloy ko. Ibig sabihin, 2 pa ang kailangan ko. Sana ay pumanig pa rin sa akin ang swerte. Pakiusap. Magpadala ka naman ng mga tunay na nakaligtas. Tahimik akong nanalangin. Pero hindi nakisama ang realidad. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, 4 na bisita pa ang dumating. Lahat sila ay mga replikante. 3 sa kanila ang hindi na nagkunwaring tao. Sinubukan na lang nilang piliting pasukin ang pinto. Ang huli naman ay nagtangkang makalusot, pero agad ko siyang pinana. Nanatili akong nagbabantay sa pinto, bahagyang nag-aalala. Kung bukas ng gabi ay magiging katulad din ito, mapipilitan tayong magsimulang muli. Kaysa maupo rito at hintaying mamatay, mas mabuti pang subukan na lang natin ang kapalaran sa labas. Sinubukan akong pagaanin ang loob ni Luna, kahit halata namang siya rin ay kinakabahan. Si Eve naman ay sobrang tensyonado, ni hindi makapagsalita. Pagkatapos, may kumatok sa pinto sa 5 pagkakataon. Sabay-sabay kaming huminga ng malalim. Lumapit si Luna sa pinto, binuksan ang siwang na pantingin, at sinabi ang nakasanayan na niyang linya.
May espasyo pa kami rito. Kung gusto ninyong pumasok, kailangan muna kayong sumailalim sa inspeksyon. Walang problema. Alam namin ang mga patakaran. Itinutok ni Luna ang flashlight sa labas at nakita ang isang lalaki at isang babaeng nakatayo sa pasilyo. Mukha silang mga bata pa, marahil ay lampas lang ng kaunti sa 20 taong gulang. Sumilip ang babae mula sa likod ng kasintahan niya habang pinag-aaralan si Luna. Sa mismong sandaling makita sila ni Luna, namutla ang mukha niya para bang nakakita siya ng multo. Zen, may problema tayo. 2 tao ang sabay na dumating sa pinto. Napatigil din ako sa narinig ko. Dali-dali akong lumapit sa siwang na pantingin. At tama nga. 2 sila. Nang makita kami ni Luna, pilit nang umiti ang lalaki sa may pinto. Magandang gabi. Magkasama kaming dumating ng nobya ko. May problema ba roon? Hindi ba pwedeng papasukin niyo kaming 2? Hindi iyan ang problema. Sandali lang. Hindi ako sigurado kung mali ang pagkakatanda ko, kaya may itatanong ako. Hindi ba sinabi sa balita ngayong araw na 5 bisita ang darating ngayong gabi? 5 rin ang natatandaan ko. Sabay kaming napalingon ni Luna kay Eve. Tumango si Eve. Kung ganoon, may mali. Dumating ng paisa-isang grupo ang mga bisita ngayong gabi. Hindi katulad kahapon na basta na lang sinubukang pasukin ng mga replikante ang pinto. Ngayong gabi, dumarating sila ng magkakasama sa bawat pagkakataon. Kung ganoon ang batayan, dapat eksaktong 5 lang sila. Kung ganoon, bakit 2 ang nakatayo sa harap ng pinto? Ano nang ibig sabihin nito? Isa, may kasamang libre. Zane, posible bang nagkamali ang balita? Baka ang ibig nilang sabihin sa 5 bisita ay 5 grupo. At nagkataon lang na 2 ang nasa huling grupo. Hindi rin iyon tugma. Magkasama ring dumating si Evie at ang tatay niya, naaalala mo? Pero 2 pa rin ang bilang sa kanila bilang magkahiwalay na bisita. Baka habang tumatagal, nagsisimula ng magkamali ang mga ulat sa balita. Possible iyon. Hintay lang kayo sandali. Susuriin ko muna. Naalala kong aalisin na ang mood sa silid usapan simula ngayong gabi, kaya agad akong nagtanong sa iba kung may naranasan din silang ganoon. Pero hindi lang basta wala pang ibang nakakita ng ganitong pangyayari. Ang mensahe ko pa ang nagpakalat ng takot sa buong silid usapan. Mahalaga ang araw-araw na balita ng sistema. At alam ng bawat host kung gaano ito kahalaga. Sa katunayan, masasabi mong ang impormasyong iyon ang dahilan kung bakit kami nabubuhay. Ngayon, kung sasabihin kong baka hindi na mapagkakatiwalaan ang balita, mawawalan sila ng anumang mapanghahawakan. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Tungkol naman sa 2 sa may pinto. Para matugunan ang hinihingi ng maputlang nilalang sa inspeksyon niya, hindi ko alam kung papapasukin ko ba sila o papatayin. Biglang muling kumatok sa pinto. Hoy, kung hindi rin lang ninyo kami papapasukin, aalis na kami ng nobya ko. Malapit nang sumikat ang araw. Kapag hindi kami nakahanap ng ligtas na matutuluyan, may masamang mangyayari. Napabuntong hininga ako at naghanda na silang paalisin. Aasa na lang ako sa bukas. Bubuksan ko na sana ulit ang siwang na pantingin para paalisin sila nang biglang may narinig na malakas na lagitik ng static. May mali sa impormasyon. May natukoy na isang sobrang tao. May isa sa kanila ang nakalusot sa aming pagtukoy. Nanlaki ang mga mata ni Luna at Evie at sabay silang napalingon sa estante ng mga libro. Isang depihit na radyo. Ang radyong buong akala ko ay palamuti lang, bigla na lang nagkaroon ng putol-putol na signal. Nagulat si Luna at napahawak sa braso ko. Zane, ang radyong ito. Parang tungkol sa nangyari rito ngayong gabi ang sinasabi nito. Narinig ko rin iyon. At kasing gulat din niya ako. Hindi ko inakalang nakakakuha pa pala ng signal ang radyong ito. Kailangan ko itong siya sa atin bukas. Pagkatapos, ibinalik ko ang atensyon ko sa magkasintahang nasa may pinto. Kung tama ang mensahe ng radyo, hindi lang ako ang nakakaranas nito ngayong gabi. Ang pagkakamali ay nasa panig ng Tail End Emergency Force. Kung ganoon, wala akong dapat ipag-alala. Ituturing ko na lang silang karaniwang mga nakaligtas at susundin ang karaniwang proseso ng inspeksyon. Hindi na ninyo kailangang umalis. Pwede ko kayong papasukin pareho. Pero bago kayo makapasok, kailangan muna ninyong makapasa sa inspeksyon. Kung ganoon, bilisan mo. Malapit nang sumikat ang araw. Alam ko ang ginagawa ko. Huwag mo akong madaliin. Iunat ninyo ang mga kamay nyo. Titingnan ko ang mga daliri nyo. Magkahawak kamay silang nag-abot ng mga kamay sa siwang. Halos pasang-awa silang nakalusot sa unang pagsusuri. Pagkatapos, itinapat ko ang flashlight sa mga mata nila.
Mukha ring normal. May isa na lang. Hubarin ninyo ang mga damit nyo. Kayong dalawa. Ang matitira lang ay ang kailangang pantakip. Anong klaseng inspeksyon ba iyan? Binabalak mo bang samantalahin ang nobya ko? Ano ka ba? Hindi ko nga siya nakitang ganyan. Bakit ikaw pa ang mauuna? Dalawa na ang babae rito sa loob. At mas maganda pa ang bawat isa sa kanila kaysa sa nobya mo. Hindi pa rin. Hindi na kami mananatili rito. Maghahanap na lang kami ng ibang host na tatanggap sa amin. Seble, tara na. Hinawakan ni Milo ang kamay ng nobya niya at naghanda ng umalis. Pero marahas na binawi ni Sable ang kamay niya. Milo, nababaliw ka na ba? Malapit nang sumikat ang araw. Saan pa ba tayo pupunta? Kung gusto mong mamatay, sige. Dito ako mananatili. Pagkasabi niyon, nagsimula ng hubarin ni Sable ang suot niyang pang-itaas. Hindi na rin nangahas na tumutol si Milo. Habang nag-uumapaw ang luha sa mga mata niya, nagsimula na rin siyang maghubad ng pang-itaas. Walang kapansin-pansin sa pangangatawan ni Milo. Payat na payat lang siya. Pero wala nang iba. Si Sable naman ang talagang kapansin-pansin. Sa sandaling mahubad niya ang suot niya, napagtanto kong minamaliit ko pala siya. Pero nang mapatingin ako sa likod niya, may napansin akong maitim na marka. Bigla akong naging alerto. Saan nanggaling ang maitim na markang iyan sa likod mo? Sa puntong ito, tig-iisa na silang katangian ng replikante. Kung pareho silang replikante at papapasukin ko silang dalawa, oras na magkaroon ng dalawa o higit pang replikante sa loob ng ligtas na bahay, magsisimula silang pumatay. Birthmark lang iyan. Mula pa pagkabata, mayroon na ako niyan. Hindi ko alam na may birthmark ka pala sa likod mo. Wala talaga akong ideya. Siyempre, hindi mo alam. Hindi mo pa naman iyon nakita. Kaya natural lang na hindi mo alam. Patunayan mo sa akin na birthmark nga iyan. Sandaling natahimik si Sable sa kabumuntong hininga. Wala akong litrato noong bata pa ako, kaya wala akong maipapakitang ebidensya. Pero birthmark talaga iyan. Nagpa-laser treatment pa nga ako dyan noon. Mga 6 na taong gulang ako nang mangyari iyon. Naalala ko tuloy ang isang pagsubok na ginawa noon ni Nox. Karaniwan, hindi naaalala ng mga replikante ang malalayong alaala. Habang mas matagal na ang lumipas mula nang mapalitan nila ang taong ginagaya nila, mas lumalabo at hindi na nila matiyak ang mga alaalang iyon. Alam mo iyong patalastas na may leopardo na humahabol sa isang tao. Sabihin mo sa akin kung bakit siya hinahabol ng leopardo. Sandaling natigilan sina Sable at Milo. Dahil nagmamadali siya. Tama. Pwede na kayong pumasok. 2 silid lang ang apartment. Dahil huli kayong dumating, sa sala kayo matutulog. Pagkarinig ng salitang sala, bahagyang sumimangot si Milo. Pero wala siyang sinabi. Hindi ba may isa pang bakanting pwesto? Pwede naman siguro akong matulog dito, hindi ba? Hindi. Hindi mo pa iyon karapatan. Ang pangunahing silid tulugan ay akin. Kaya wala kang karapatang matulog dito. Napatingin si Sable sa ripple na hawak ko. Pagkatapos ay tumingin siya sa tore ng palaso sa tabi ng pinto at bahagyang ngumuso. CJ, kapag mas nakilala na natin ang isa't isa, baka pwede na tayong magsalo sa isang silid. Titingnan natin yan sa susunod. CJ, Zane. Pero natatakot akong matulog ng mag-isa. Sana, balang araw, magtiwala ka na rin sa akin. At kapag dumating ang araw na iyon, ipinapangako kong hindi ka mabibigo sa akin. Pagkasabi niyon, naglakad si Sable papunta sa sala. Pagkasara ng pinto sa likuran niya, may malamig na kilabot na gumapang sa likod ko. Sa tabi ko, tahimik na pinanood ni Luna at Ivy si Sable habang walang imik na ibinuka ang kanilang mga labi. Niloloko niya tayo. Makalipas ang halos kalahating oras, nagsimula ng magbukang liwayway sa labas. Tumunog ang computer bilang hudyat ng pagbilang ng resulta. Sinisimulan na ang pagbilang ng resulta. Host, Zane. Mga nakaligtas na napatuloy, 4. Gantimpala, 800 kredito. Pagkarinig ko nyon, saka lang tuluyang nawala ang bigat sa dibdib ko. Sa wakas, makakapagpahinga na rin ako. Kinabukasan ng hapon, muli kong pinag-isipan ang problema sa pagkain. Noong huli akong lumabas, ang mga pagkain na dala ko ay sapat sana para sa 5 araw. Pero ngayon, 2 pa ang nadagdag na pakakainin. 3 araw na lang ang itatagal ng mga iyon. Kapag naubos na ang mga iyon, lalabas ba ako para maghanap ng pagkain o bibili na lang sa tindahan ng sistema? Pinag-iisipan ko pa rin iyon. Puno ng panganib ang mundo sa labas. Pero hindi rin naman ibig sabihin na wala ng mga taong kumikilos doon.
Sapat ng patunay ang tail end emergency force. Kaya matapos pag-isipan iyon, mas gusto kong ako na lang mismo ang maghanap ng mga supply sa labas at itabi ang mahahalagang kredito ko para sa pagpapahusay ng ligtas na bahay. Kaya nakapagpasya na ako. Pagkatapos ng inspeksyon ng maputlang nilalang ngayong gabi, lalabas ulit ako bukas kasama si Knox. Dumating ang maputlang nilalang ng 15 minuto ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Walang kahit anong yabag sa pasilyo. Pero bigla na lang lumitaw ang maputla at parang multong mukha niya, nakadikit sa siwang na pantingin. Malamig niyang pinagmasdan kaming apat sa loob ng apartment. Wala na siyang ibang sinabi. Ipinaalam lang niya na 6 na tao na ang kailangan makalipas ang 2 araw. Pagkatapos, tulad ng tahimik niyang pagdating, bigla rin siyang naglaho. Pagkaalis niya, hindi pa rin nawala ang tensyon sa loob ng apartment. Napaurong si Milo sa sulok ng sofa, halatang takot na takot. Si Sable naman ay kalmado lang, nakasandal sa pader habang pinapaikot-ikot ang buhok niya sa daliri. Unang-una bukas ng umaga, lalabas kami ni Knox para maghanap ng mga supply. Kayong dalawa ang magbabantay sa apartment. Kapag nagkamali kayo kahit kaunti lang, alam niyo na ang mangyayari. Ano naman ang tungkol sa amin? Pwede rin akong tumulong. Tutulungan din namin si Luna sa pagbabantay. Zane, mag-iingat ka sa labas. Mag-uwi ka ng maraming supply. Hindi ko siya sinagot. Tumalikod ako at pumasok sa kwarto ko. Inayos ang mga bala, muling sinuri ang rifle ko, sa katuluyang humiga para matulog. Pagsikat ng araw, isinukbit ko ang backpack ko at lumabas. Ayon sa napagkasunduan namin, nagkita kami ni Knox sa gitnang hardin ng residential complex. Nalinis na ng tail end emergency force ang mga bangkay na dating nagkalat sa hardin. Madidilim na pulang mansa na lang sa lupa at ang matapang na amoy ng dugo ang naiwan. Zane, pinuntahan ka rin kagabi ng maputlang nilalang, hindi ba? Natanggap ko rin ang abiso. 5 tao na ang kailangan pagkalipas ng 2 araw. Pataas ng pataas ang hinihingi nila. Nag-uusap kami habang naglalakad patungo sa malaking mall sa labas ng residential complex, ang destinasyong napagkasunduan namin kagabi. Dapat ay marami pang supply sa mall. Sapat iyon para mapakain ang lahat sa apartment ng matagal. Ang tail end emergency force. Ano nang tingin mo sa kanila? Kahapon, sila ang naglinis ng mga bangkay sa hardin. Maraming host ang agad na sumama sa isang grupong wala naman talaga tayong alam. Kagabi, nakita kong dinala nila ang mga bangkay sa isang bodega sa gilid ng lungsod. Hindi iyan simpleng pagtatapon ng mga bangkay. Dinadala nila ang mga iyon para sa pananaliksik. Pakiramdam ko, may kinalaman sila sa pinagmulan ng mga replikante. Eksakto iyan sa matagal ko ng hinala. Tumango ako. Buong biyahe kaming nanatiling alerto at nakaiwas sa ilang gumagalang replikante. Mukhang mas matalino na ang mga replikanting ito kaysa dati. May ilan pang ang natuto ng mag-abang sa mga hagdanan. Buti na lang, mahusay kaming magtulungan ni Knox. Ako ang tumitira sa kanila mula sa malayo gamit ang rifle. Si Knox naman ang humaharap sa malapitan gamit ang switchblade niya. Pagsapit namin sa destinasyon, 3 replikante na ang napatay namin sa daan. Sa buong pagbagsak ng mundong ito, ang tunog ng sistemang nagbibigay ng mga kredito ang pinakamasarap pakinggan. Mahigit kalahating oras pa ang lumipas bago namin tuluyang narating ang supermarket. Nakasara lang ng kalahati ang rolling shutter at ang loob ay balot ng matinding dilim at nakakapanindig balahibong katahimikan. Nagkalat at nakataob ang mga shopping cart malapit sa pasukan. Kasama ng ilang bangkay ng mga replikante na nakalublob sa sarili nilang maitim na berdeng dugo sa sahig. Nagkatinginan kami ni Knox. Mahigpit na hinawakan ni Knox ang switchblade niya at siya ang unang pumasok habang sumunod naman ako sa likuran niya, nakataas ang rifle. Binuksan ko ang flashlight ko. Wasak na wasak ang loob. Nagkalat ang mga natumbang estante, nakasabog sa sahig ang mga merienda at inumin, at makapal sa hangin ang amoy ng mga pagkaing nabulok at paso na ang petsa. Dahan-dahan kong inilibot ang ilaw ng flashlight. Pagkatapos, may napansin akong isang aninong nakayukong nagtatago sa likod ng isang estante. Malakas akong sumigaw. Sinong nariyan? Napapitlag sa takot ang anino at dahan-dahang nag-angat ng mukhang basang-basa ng luha. Isang babaeng nasa edad 20. Pakiusap, huwag kayong bumaril. Mga nakaligtas kami. Lumapit si Knox at sinuri ang mga kuko at mata nilang dalawa. Umiling siya sa akin. Malinis sila. Tunay na mga nakaligtas. Nang makitang wala kaming masamang balak, saka lang tuluyang nakahinga ng maluwag ang babae. Mahigpit niyang niyakap ang batang babae at tuluyang napaiyak. Willow ang pangalan ko. Ito ang nakababata kong kapatid, si Nell. 3 araw na kaming nagtatago rito.
Punang mga replikante ang labas. Hindi kami nangahas na lumabas. Habang nakatingin ako sa magkapatid, may kung anong gumalaw sa loob ko. Gusto niyo bang sumama sa akin? Mailigtas akong bahay. Mapoprotektahan ko kayong dalawa. Sandaling natigilan si Willow sa kadesperadong tumango. Tara. Sasama kami sa inyo. Habang kami ni Knox ay nagtitipon ng mga supply, tumulong din si Willow habang karga ang kapatid niya. Mabait ang batang si Nell. Hindi siya umiiyak o nag-inarte. Mahigpit lang niyang hawak ang lailayan ng damit ng ate niya habang pasulyap-sulyap sa akin. Mas marami pa palang supply sa supermarket kaysa sa inaasahan ko. Napuno ko ng husto ang 2 backpack. Mga biskwit, delata at mga boteng tubig. Sapat na ang mga ito para mapakain kaming lahat ng halos kalahating buwan. Pagbalik namin sa apartment, nakita ni Luna at Evie na may dala akong 2 pang tao, kasama ang 2 backpack na puno ng mga supply. Agad silang natuwa at nagmamadaling lumapit para tumulong. Lumapit din sina Milo at Sable. Nang makita ni Sable sina Willow at ang kapatid nito, bahagyang gumalaw ang mga labi niya, pero sa huli ay wala siyang sinabi. 6 na kaming nagsisiksikan ngayon sa apartment, kaya medyo masikip na ang loob. Pero kahit paano, natugunan na nito ang hinihingi ng maputlang nilalang sa ngayon. Kung ang usapan ay kaligtasan, madaling tiisin ang kaunting siksikan. Habang nag-uusap kami, may biglang kumatok sa pinto. Bigla akong natigilan at tiningnan ang oras. Eksaktong 12:00 ng hating gabi. Oras na dapat ng pagtulog. Bakit may kumakatok sa ganitong oras? Nag-evolve na ba ang mga replikante hanggang sa kayanan nilang bumisita kahit araw? Habang iniisip iyon, maingat kong binuksan ang siwang na pantingin ng pinto. 2 taong nakasuot ng hazmat suit at may mga baril ang nakatayo sa labas. Mga tauhan sila ng Tail End Emergency Force. Nagsalita ang isa sa kanila. Bukas, kukuha kami ng 1 tao mula sa ligtas ninyong bahay. Narito lang kami ngayon para ipaalam iyon. Bakit naman ako magbibigay ng tao sa inyo? Nagbibigay kami ng abiso, hindi kami humihingi ng opinyon mo. Kapag tumanggi ka, huwag mo kaming sisihin sa mangyayari pagkatapos. Pagkasabi niyon, tumalikod sila at naglakad palayo. Isinara ko ang siwang na pantingin at binuksan ang system chatroom. Balak kong padalhan ng mensahe si Knox para tingnan kung ano na ang nangyayari sa panig niya. Sunod-sunod akong nagpadala ng mensahe, pero wala akong natanggap na sagot. May nangyari kaya sa kanya? Sakto namang lumapit si Luna at iniabot sa akin ang 1 mangkok ng instant noodles na niluto niya. Kahit 2 malalaking backpack ng pagkain ang naiuwi ko, dumarami rin naman ang mga tao sa apartment, kaya kailangan pa rin naming magtipid. Pinagbigay ko kay Luna ang tig-1 bote ng tubig at tig-1 pakete ng instant noodles o tinapay sa bawat isa. Bata pa si Nell at lumalaki pa, kaya binigyan ko siya ng dagdag na 1 pakete ng biskwit. Habang kumakain ako ng noodles, hindi pa rin tumitigil ang pag-iisip ko. Sa lahat ng pagkakataon, bukas din kukunin ng Tail End Emergency Force ang 1 tao, pero sapat na sapat lang ang bilang namin para matugunan ang hinihingi ng maputlang nilalang. Kung ibibigay ko ang 1 sa araw, ano ang mangyayari kapag dumating ang maputlang nilalang sa gabi? Habang lalo akong nababagabag sa iniisip ko, bigla akong nakarinig ng iyakan sa malapit. Lumapit ako. Ano nang nangyari? Zane, hindi pa ako nabusog pagkatapos kumain. Tapos nakita kong hindi pa kinakain ng batang iyon ang mga biskwit niya, kaya kumuha lang ako ng kaunti. Wala ka nang ginagawa rito, nakikikain ka na nga lang. Ngayon, nagnanakaw ka pa ng pagkain sa 1 bata. Gutom din naman si Nell. Baka pwede mo kaming bigyan ng kaunti pang pagkain. Naiintindihan ba talaga ng mga taong ito kung anong klaseng panahon na ang kinabubuhayan natin ngayon? Akala ba nila pareho pa rin ito ng dati, na pwede ka lang pumasok sa tindahan at bumili ng pagkain? Ikaw ang magbabantay sa mga bisita ngayong gabi. Walang sinuman dito ang kakain ng libre kung wala namang ginagawa. Zane, sasamahan mo ba akong magbantay sa mga bisita? Hindi. Ikaw lang ang gagawa niyan. Pagkasabi ko niyon, lumapit ako kay Nell at saka nagsalita kay Willow na karga siya. Hindi ka nga lumaban sa 1 replikante. Kaya ngayong may taong nang aapi sa inyo, hindi ka pa rin lalaban para sa sarili mo. Tumingin sa akin si Willow, namumula ang mga mata niya. Tiningnan ko silang dalawa at bigla na naman akong inatake ng panibagong sakit ng ulo. Bumalik ako sa kwarto ko at sumunod sa loob si Luna. Zane, sino ang plano mong ibigay bukas? Hindi pa rin natin alam kung ano talaga ang pakay ng Tail End Emergency Force. Hindi man lang nila ipinaliwanag kung para saan nila kailangan ang taong kukunin nila. Pero huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, hindi kita ibibigay. Doon lang siya tuluyang nakahinga ng maluwag at lumabas ng kwarto.
Hindi nagtagal, muling dumilim ang paligid. Mahigpit na binabantayan ni Luna si Seble para matiyak na wala siyang mapapasok na replikante. Si Evie naman ang humawak sa tore ng palaso. Kayong dalawa, magtulungan kayo rito. Binuksan ko ang system chatroom at gaya ng inaasahan, ang pinag-uusapan ng lahat ay ang utos na magbigay ng isang tao bukas. Host A, saan ba talaga nanggaling ang tail end emergency force na ito? May nakakaalam ba? Host B, tungkol sa ipapasang tao bukas. Kayong lahat ng mga host, nakapagdesisyon na ba kayo kung sino? Host C, kung sinasabi nilang magbigay ng tao, ano naman? Paano kung tumanggi lang tayo? Hindi ako kumbinsido. Ano bang magagawa nila sa atin? Maingat kong binasa ang chat. Matapos ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw, mahigit 20 host na lang ang online. Biglang tinawag ako ni Luna. Zane, mabilis akong lumabas ng kwarto. Ano nang nangyari? Mukhang may kakaiba sa mga replikanteng bumisita ngayong gabi. Mas malalakas sila kaysa sa mga dumating kahapon at mas agresibo rin. Mas mabilis mag-evolve ang mga replikante kaysa sa inaakala ko. Nakakatakot ito. Napatingin ako kay Luna, naguguluhan. Habang sinusuri namin ang isa sa mga replikante kanina, nagawa nitong makalmot si Sable. Pero napatay na iyon ni Evie gamit ang tore ng palaso. Nabigla lang talaga si Sable. Ako mismo ang sumuri sa pinto at nakita kong may ilang malalalim na uka sa bakal. Level 3 pa lang ang depensa ng ligtas naming bahay. Nagawa na nila ang ganitong kalaking pinsala? Kailangan nating palakasin agad ang depensa natin. Kung hindi natin masasabayan ang bilis ng pag-evolve ng mga replikante, oras na lang ang bibilangin bago nila mabasag ang depensa natin. Bigla namang yumakap si Sable sa binti ko. Zane, pwede bang iba na lang ang ipagawa mo sa akin? Ayoko nang magsuri ng mga bisita. Nakakatakot na. Kung ganoon, gusto mo bang lumabas para maghanap ng mga supply o lumaban sa mga replikante at kumita ng mga kredito para sa akin? Umiling si Sable sa pareho. Ayaw nito, ayaw niyan. Ngayon namimili ka pa? Hoy, ano nang ginagawa mo? Paano mo nagagawang tratuhin ng ganyan ang mahal ko? May problema ka ba roon? Mag-usap na lang tayo ng maayos. Halika na. Hayaan na muna natin siya. Kung hindi lang dahil sa hinihinging bilang ng maputlang nilalang, hindi ko sana sila pinapasok dito. Sa wakas ay nagbukang liwayway. Muling tumunog ang pamilyar na hudyat ng sistema para sa pagbilang ng resulta. Sinisimulan na ang pagbilang ng resulta. Host, Zane. Mga napatuloy na nakaligtas, 6. Gantimpala, 800 kredito. Bonus sa pagpatay, 400 kredito. Nakuha mula sa pagpatay, 1. Napangiti ako sa gulat. May bonus na pala talaga sa pagpatay? Si Eve ang nagpapatakbo ng tore ng palaso ngayong gabi. Hindi ko inasahang mabibilang pa rin iyon bilang gantimpala. Baka dahil ang tore ng palaso ay kagamitan ng sistema. Kailangan ko pa itong subukan sa susunod. Pero pagkatapos, napatingin ako kina Willow at Nell, nagtataka. Bakit wala akong nakuhang kredito sa pagpapatuloy sa kanilang dalawa? Sinuri ko ang talaan ng mga tao. Nakatala naman silang mga nakaligtas. Bigla kong napansin ang isang pulang tandang padamdam sa tabi ng icon ng sistema. Pinindot ko iyon para tingnan. Lumampas na sa kapasidad ng ligtas na bahay ang bilang ng mga taong napatuloy. Kailangang i-upgrade ang kasalukuyang kapasidad ng ligtas na bahay. Bukod pa rito, ang pagpapataas ng antas ng kaginhawaan ng ligtas na bahay ay magpapataas din ng mga kredito na matatanggap sa pagbilang ng resulta. Bigla kong naunawaan. May limitasyon pala ang dami ng taong pwedeng patuluyin ng ligtas na bahay. Inilibot ko ang tingin ko sa espasyong mayroon kami. Sobrang sikip na talaga. Kalimutan na ang kaginhawaan. Niwala ang sapat na espasyo para sabay-sabay kaming makagalaw sa sala. Binuksan ko ang sistema at tiningnan ang balanse ng mga kredito ko. Hindi pa rin sapat. 2 ang agarang prioridad ko ngayon. Una, mapataas agad ang antas ng depensa ng ligtas na bahay. Ikalawa, palakihin ang kapasidad nito para sa mga taong napatutuloy. Kapag tinaasan ko rin ang antas ng kaginhawaan, tataas din ang mga kredito na makukuha ko sa bawat pagbilang ng resulta. Ibig sabihin, kung mapapanatili kong sapat ang dami ng mga taong napatutuloy rito, tuloy-tuloy din ang pagpasok ng mga kredito araw-araw. Tungkol naman sa pagpapalakas ng depensa, pwede na muna iyong bukas o sa makalawa kapag nakapag-ipon pa ako ng mas maraming kredito. Pagkapasya ko roon, agad kong binuksan ang pahina ng mga pagpapahusay sa tindahan at pinili ang opsyon na palawakin ang bahay, nagdagdag ng 1 silid tulugan at 1 karagdagang silid. Biglang bahagyang nanginig ang buong bahay.
Sa tabi mismo ng kasalukuyang mga silid, narinig ko ang tunog ng konstruksyon. Parang may kung anong di nakikitang harang na humuhuni sa hangin. Matapos maghintay ng halos kalahating oras, tuluyan ding tumigil ang ingay ng konstruksyon. Paglingon ko, may bago ng pintong nakabukas sa tabi ng silid tulugan at ng karagdagang silid. Pumasok ako. Bawat bagong silid ay may humigit kumulang 50 metro kwadrado ng espasyo, sapat para sa 4 na kama. Bumili ako ng mga kama sa tindahan at inayos ang mga iyon, kasama ang 8 maliliit na mesa sa tabi ng bawat kama. Ang iba, pwede nang mamaya. Sa ngayon, sapat nang may malinis na higaan na mahihigaan at matutulugan. Pinangalanan ko ang orihinal na silid bilang silid 1 at ang orihinal na karagdagang silid bilang karagdagang silid 1. Ang mga bagong silid naman ay naging silid 2 at karagdagang silid 2. Napatingin si Namilo sa mga bagong silid at karagdagang silid. Pwede na kaming lumipat dito ni Sable, hindi ba? Tumango ako. Tama. Para sa inyong dalawa ang silid na ito at para naman sa inyong dalawa ang kabila, kaya kayong 4 ang magsasalo sa mga silid na ito. Zane, napakarami naman namin sa iisang silid. Mas gusto kong sa iyo na lang tumuloy. O kaya ako na lang ang gumamit ng karagdagang silid 2. Pwede rin naman. Kung ayaw mo ng kama, pwede ka namang magpatuloy sa pagtulog sa sala. Nag-atubiling pumasok si Sable sa silid 2. Pabalik na sana ako sa silid 1 para matulog nang makita kong nakatayo si Eve sa tapat ng pinto ko, halatang hinihintay ako. Ano iyon? Pinagrus ni Eve ang mga kamay niya at tumingin sa akin ng kinakabahan. Pumasok ka at doon mo sabihin. Nagmamadali siyang sumunod sa akin sa loob at mabilis na nagsalita. Magaling na talaga akong magpatakbo ng tore ng palaso ngayon. Mabilis kang matuto. Ibig bang sabihin, napatunayan ko na ang halaga ko rito? Hindi ba ikaw yung gustong sumama kanina sa Tail End Emergency Force? Ngayon na ang pinakamagandang pagkakataon. Kahit hindi natin alam kung bakit sila kumukuha ng mga tao, malamang na mas maganda ang kalagayan doon kaysa rito. Baka nga magkaroon ka pa ng sarili mong kwarto. Ayoko pong umalis. Mas marami pa akong kayang matutunan. Pakiusap, wag mo lang akong ibigay. Kung ayaw mong mawala ako, wag kang umalis. Gusto kong manatili rito. Pagkaalis ni Eve, humiga ako sa kama ko, iniisip ang tungkol sa Tail End Emergency Force na humihingi ng isang tao mula sa bawat host. Para saan kaya talaga iyon? Para palakihin ang hanay nila? Habang iniisip ko pa rin iyon, unti-unti akong nakatulog. Pagkagising ko at pagtingin sa telepono ko, 3:00 na ng hapon. Lumabas ako ng kwarto at nakita kong nakatayo si Eve sa balkonahe, nakatingin sa labas. Lumapit ako at sumilip sa bintana. May 2 sasakyan na nakaparada sa maliit na hardin sa ibaba. Mahigit 100 taong nakasuot ng hazmat suit at may mga baril ang nakapalibot sa pasukan ng kalapit na gusali. Sa sobrang alerto at tensyonado nilang kilos, napatanong ako kay Eve. Ano nang nangyayari? Mga kalahating oras na ang nakalipas nang dumating ang 2 sasakyang iyon. Hanggang ngayon, pinaliligiran lang nila ang lugar. Maingat kong pinagmasdan ang gusali. Maliwanag at maaliwalas ang panahon ngayon. Tumatama ang sikat ng araw sa mga bintana ng gusali sa tapat namin at bumabalik ang nakakasilaw na refleksyon. Bigla akong may naisip. May kaugnayan kaya ang maputlang nilalang sa gusaling iyon? Sakto namang nagsimulang kumilos ang mga taong nakapaligid sa pasukan. May ilang maingat na humiwalay sa grupo at pumasok sa loob. Hindi nagtagal, sumunod na rin ang mga naiwan sa labas. Biglang-bigla, yumanig ang buong gusali. Isang napakalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw at agad itong sinundan ng apoy. Sunod-sunod ang mga sigaw. May isang taong tumalon mula sa gusali habang nilalamon ng apoy ang buong katawan niya. Pero napakataas ng pinanggalingan niya. Gayunman, mas marami pang tao ang tumalon, walang pakialam sa taas. Isa-isang bumagsak ang mga iyon sa lupa, na tila mga matingkad na pulang bulaklak na namukadkad. May mali. May napakasamang nangyayari. Tama nga ang hinala ko. Wala pang 1 oras, may isa na namang sasakyan ang dumating. May ilan pang taong bumaba, binaliwala ang naglalagablab na apoy sa loob ng gusali at diretso ring pumasok. Hindi nagtagal, nakita kong lumabas sila na may bitbit na isang itim na bag, sumakay sa sasakyan nila at mabilis na umalis. Ano kaya ang laman yon? Ano kayang bagay ang napakahalaga para isugal nila ang napakaraming buhay, isang bagay na kailangan talagang makuha ng Tail End Emergency Force. Mabigat at tahimik ang naging himpapawid ng hapong iyon. Umupo ako sa sofa, walang ganang naglalaro ng laro sa telepono, habang ang lahat ng iba pa ay nanatili na lang sa kani-kanilang silid. Kung ipipilit ng Tail End Emergency Force na kunin ang isa sa amin, tingnan na lang natin kung kaninong baril ang mas mabilis.
Sakto namang may kumatok sa pinto. Sa wakas, bahagyang nabawasan ang tensyon sa dibdib ko. Heto na. Binuksan ko ang pinto. At gaya ng inaasahan, isang taong nakasuot ng hazmat suit, kumpleto sa armas at kagamitan, ang nakatayo sa labas. Pagkabukas ko ng pinto, siya agad ang nagsalita. Ilan ang tao ninyo riyan? May bakante pa ba? Ano nang ibig mong sabihin? May kasama kaming sugatang kasamahan. Naghahanap kami ng host na handang magpatuloy sa amin. May espasyo pa ako. Pero kailangang paghirapan iyon. Hayaan mo muna akong magsagawa ng pagsusuri. Naiintindihan ko. Sige, sundin natin ang karaniwang proseso. Pumasok kayo roon. Tumabi ako at pinapasok sila, habang inalalayan nilang dalawa ang sugatan nilang kasama papasok. Pagkaupo niya, muling lumabas ang isa sa kanila at nagpakilala. Reeves ang pangalan ko. Ako ang leader ng grupong ito. Si Roy ang sugatan sa loob. Mga nakaligtas kami mula sa pagsabog kanina. Kung ganoon, bakit hindi na lang kayo bumalik sa Tail End Emergency Force? Nabigo ang misyon namin. Kapag bumalik kami, mapaparusahan kami. Ganyan talaga ang patakaran. At saka, wala namang nakakaalam na buhay pa kaming tatlo. Anong klaseng parusa ang tinutukoy mo? Hindi sumagot si Reeves, kaya hindi ko na iyon ipinilit. Hanggang gabi, wala nang iba pang kumatok sa pinto. Mukhang hindi na darating ngayon ang Tail End Emergency Force. Eksakto sa oras, muling umalinggaw ang malamig na anunsyo ng sistema. Simula ngayon, hindi na ilalabas ang mga katangian para makilala ang mga replikante. I-update sa ilang sandali ang talaan ng mga host na may pinakamaraming napatay na replikante. Ang tatlong nangungunang host ay makatatanggap ng karagdagang gantimpala. Simula ngayon, hindi na rin bibilangin ang dami ng mga bumibisita. Sa lahat ng host, gawin ninyo ang lahat para mabuhay. Pagkarinig ko nyon, tuluyan akong natigilan. Nag-evolve na ba ang mga replikante hanggang sa puntong hindi na rin sila matukoy ng mismong sistema? Biglang pinagpawisan ng malamig ang likod ko. Kung hindi na kayang subaybayan ang sistema, kung ilang bisita ang darating, ano na ba talaga ang nangyayari? Kung hindi na ako makaasa sa impormasyong ibinibigay ng sistema, ano na lang ang gagawin namin? Sakto namang napansin kong nag-reply na si Nox sa mensahe ko. Zane, may malubhang problema rito. Kahapon, pagbalik ko mula sa paghahanap ng mga supply, nalaman kong may isang nakaligtas sa ligtas kong bahay na napatay ng isang replikante. Hindi mo ba siya nasuri ng maayos noon? Hindi. Ang problema, hindi ko na talaga sila matukoy. Dalawa na lang kaming natitira rito ngayong gabi. Kapag dumating ulit ang bagay na iyon, malamang hindi ko na malalagpasan ang gabing ito. Kung hindi na ako mag-reply sa'yo bukas, pumunta ka rito at kunin mo na lahat ng mga supply ko. Hindi, sandali. Sinubukan kong magpatuloy ng isa pang host. Pagsapit ng hating gabi, kusa siyang sumabog. Isinara ko ang pribadong usapan. Malapit na ang oras ng pagdating ng mga bisita. Hindi ako makakapunta roon para tulungan siya. Ang magagawa ko na lang ay umasa na malalagpasan ni Nox ang krisis na ito. Biglang umingay ang radyo. Sa labanang ito, nagtagumpay tayo. Naghintay pa ako sandali pero hindi na muling bumalik ang signal. Tinanong ko si Luna tungkol sa narinig niya sa radyo noon. Minsan ko na iyong narinig dati, kaya nitong mga nakaraang araw, pinaglaruan ko na ito kapag may bakanting oras ako. Habang naghahanap ako ng istasyon kanina, may narinig akong nagsasalita sa isang frequency. Pero napakaraming boses na nagsasalita ng sabay-sabay, kaya wala akong maintindihan. Hindi natin alam kung ilang sunod-sunod na grupo ng mga bisita ang darating ngayong gabi. Maghanda na kayong lahat. Naiintindihan ko. Sabihan ko na sila. Pagkasabi niyon, umalis si Luna. Hindi nagtagal, isang marahas at galit na pagkalabog ang tumama sa pinto. Mukhang desperado ang nasa labas. Yumayanig ang pinto sa lakas ng bawat hampas. Si Sable naman ang lumapit para tingnan ang pinto sa pagkakataong ito. Pagkabukas niya ng siwang napantingin, isang matinis na sigaw ang kumawala sa kanya. Mabilis akong napatingin. Napaatras si Sable sa sobrang takot. May isang brasong biglang sumuot sa siwang. Kulubot, matigas, at nangingitim ito, habang ang 5 daliri nito ay matutulis na parang mga talim, na may nakapandidiring bughaw itim na kulay. Buti na lang at mabilis umatras si Sable. Kung hindi, kahit isang kalmot lang ng bagay na iyon ay sapat na para mapunit ang laman niya. Agad akong tumakbo papunta sa kusina at kumuha ng ilang kutsilyo. Isa-isa ko iyong tinimbang sa kamay hanggang sa makapili ng pinakaangkop. Lumapit ako sa pinto. Patuloy pa ring nagwawala ang braso sa siwang, kaya mas hinigpitan ko ang hawak sa kutsilyo at buong lakas na ibinagsak iyon. Saglit na tumigil ang pagkalabog sa labas.
Pero pagbalik nito, mas malakas pa kaysa kanina. Hindi na iyon tunog ng pagkatok. Parang may pilit ng sumisira sa pinto. Sa siwang ng pinto, 4 o 5 pang mga braso ang nagsiksik papasok, sabay-sabay na kumakalmot sa kung saan-saan. Isa pa ang pinutol ko gamit ang kutsilyo. Puntahan mo si Milo. Sabihin mong tigilan na niya ang pagtatago sa kwarto niya na parang patay. Pumunta siya sa kusina, kumuha ng kutsilyo at tumulong lumaban. Nag-aatubili pa si Milo sa kusina. Paligoy-ligoy pa siya. Hanggang sa dumating si Reeves at pagkakita sa sitwasyon, hindi na nag-aksaya ng oras. Agad siyang kumuha ng kutsilyo sa kusina. Sunod-sunod pa ring nagsisiksikan ang mga braso sa siwang ng pinto at isa-isa naming pinutol ang mga iyon. Sa wakas, tumigil din ang malalakas na pagkalabog sa labas. Ngayon, ubusin na sila. Sunod-sunod na sigaw ang umalingaw-ngao sa kabilang panig ng pinto. Naghintay pa ako sandali, saka biglang ibinukas ang pinto, nakatutok ang rifle habang sumugod palabas. Ilang replikante na ang nakahandusay sa may pasukan, pinabagsak ni Eve. Hindi kalayuan, may ilan pang nakatayo. Putol na ang mga braso nila at halos wasak na ang mga katawan. Pagkakita nilang bumukas ang pinto, nagsisigaw sila at sabay-sabay na sumugod sa akin. Hindi man lang ako kumurap bago ko pinaputukan ang mga iyon. Isa-isa silang bumagsak sa tama sa ulo. Tumalsik ang madilaw maputing laman ng utak hanggang sa kisam. Habang bumabaha ang madilim na berdeng likido sa buong pasilyo, kumakalat ang napakatapang nitong masangsang na amoy. At unang bugso pa lang ito. Hindi na nakapagtataka kung bakit tumigil na ang sistema sa pagbibilang ng mga bisita. Walang paraan para mabilang ang ganito karami. Agad akong bumalik sa apartment at binuksan ang tindahan ng sistema, dumiretso sa seksyon ng mga armas at bumili ng ilang palakol. Hindi pa sapat ang level ko para ma-unlock ang mga baril sa tindahan. Malaki rin ang nakuha kong credits mula sa mga replicant na kakapatay lang namin. Gamit ang mga credits na iyon, inabot ko ang isang palakol kay Reeves. Kaya pala dati siyang sundalo, bawat hataw niya ay mabilis, malinis at nakamamatay. Kinalagkad ko palabas ng kusina si Milo. May paparating pa. May mga replicant na dumarating, pumunta ka rito at lumaban. Makapal na berdeng likido pa rin ang kumakapit sa balat ko mula kanina. Tinitigan ko ng malamig si Milo, o ako mismo ang tatapos sayo. Sa mismong sandaling iyon, tumayo ang lahat ng balahibo ko. Lumingon ako at nakita kong nakatayo roon ang maputlang nilalang, hindi ko alam kung gaano na siya katagal nanonood. Nakangiti siya sa akin mula sa may pintuan. Magandang gabi, Mr. Zane. Mukhang katatapos mo lang sa isang matinding labanan. Tama ka. Siyam na ang mga taong pinapatuloy ko rito ngayon, mas marami kaysa sa hinihingi mo. Natugunan ko na rin ang kailangan para sa susunod. Mr. Zane, napakaswerte mo nga. Pero sino ba ang nagsabing bilang pa rin ng tao ang magiging susunod na kondisyon? Kung ganoon, ano? Malalaman mo sa susunod nating pagkikita. Inaasahan ko iyon. Sino ba talaga ang maputlang nilalang na ito? Sino ang nasa likod ng lahat ng pagsubok na ito? Bago ko pa matapos ang iniisip ko, isang grupo ang lumitaw sa dulo ng pasilyo. Agad kong isinara ang pinto at tinawag ang lahat para maghanda. Pagsikat ng unang liwanag ng umaga, ibinaba ko ang rifle ko habang hinihingal. Sa tabi ko, nakayuko rin si Reeves, hawak ang palakol at halos hindi na rin makahinga. Ilang bugso ang dumating? 4. May susunod pa ba? Sumikat na ang araw kaya wala na. Seble, ikaw at si Willow ang maglinis sa may pinto. Lumapit ako kay Milo at tinapik siya sa balikat. Magaling ang ginawa mo ngayong gabi. Kung ganoon, ano ang plano natin mula ngayon? Ang bagay na iyon, walang makakapagsabi kung ilang tao na naman ang hihingi nito sa susunod. Uminom ako ng isang lagok ng tubig habang nakatitig sa pulang buwan na nakabitin pa rin sa abot tanaw. Unti-unting tumitigas ang tingin ko sa determinasyon. Ipagtatanggol natin ang apartment na ito, maghahanap tayo ng mas marami pang survivor, at palalakasin pa natin ang depensa natin. Replicant man o ang maputlang nilalang mismo, sinumang magtatangkang kunin ang anumang pag-aari ko, ay kailangan munang dumaan sa bangkay ko. Alam kong mas magiging mahirap pa ang daang tatahakin namin, mas marami pang panganib ang naghihintay at mas marami pang lihim ang hindi pa nabubunyag. Pero hanggat nakatayo pa ang apartment na ito, hanggat narito pa ang mga taong nasa tabi ko, ipagpapatuloy kong ipagtanggol ito. Gagawa ako ng paraan para mabuhay kaming lahat sa pagbagsak ng mundong ito.